Hindi akalain ni Augusto Madrigal na muntikan niya nang makita ang kanyang asawa sa kabilang buhay sa mismong araw ng kanyang retirement party. Ngunit mas ikinagulat niya na plano pala ito ng isang taong malapit niya nang maging kapamilya. Hindi akalain ni Augusto Madrigal na muntikan niya nang makita ang kanyang asawa sa kabilang buhay sa mismong araw ng kanyang retirement party. Ngunit mas ikinagulat niya na plano pala ito ng isang taong malapit niya nang maging pamilya. Sa gitna ng nagagandahang gayak, nakaupo si Augusto sa presidential table. Bumubuhos ang pagbati sa matanda dahil pinagdiriwang nila ang kanyang pagre-retiro. Si Augusto Madrigal ay ang present CEO ng Taller Uno Corporation, isang automotive company na nag-umpisa sa kanilang munting garahe noong araw. At dahil sa sipag at tiyaga, haluan na rin ng kaunting swerte, ay lumago ito at naging isang malaking kumpanya na nakilala sa bansa. Gusting, kumpare! Bati ni Ricardo kay Augusto na matalik niyang kaibigan. Ricardo, mabuti naman at nakadalo ka. Nagagalak naman itong bati sa kaibigan. Siniko na Ricardo si Augusto matapos silang magyakap. Gusting naman. Ricky ang itawag mo sa akin. Nakakahiya sa mga makakarinig. At sabay silang tumawa. Tumakas ang dalawa sa dami ng tao. Tumayo sa isang sulok at doon nagkwentuhan. Sa kanilang pwesto ay halos tanaw nila ang lahat. Nalulunod na kasi si Augusto sa atensyong kaniyang nakukuha. Akala ko ba ayaw mo ng ganitong mga party? Bakit ngayon sobrang ingrande ata ng retirement party mo? Usisa ni Ricardo habang hawak ang isang baso ng juice sa kanyang kamay. Napakamot ng kanyang ulo si Augusto. Tunay ang sinabi ng kanyang kaibigan ngunit hindi niya mahindian ang anak na si Enzo. Nais lang naman sana nitong magpunta na sa probinsya. Sa kanilang lumang bahay, kung saan siya nagsimulang maging mekaniko. Dalawin ang puntod ng namayapang asawa at pag naayos niya na lahat ay mamamalagi na siya doon. Magkaroon ng simpleng buhay, magtanim ng gulay o hindi kaya magkumpuni ng sirang sasakyan bilang libangan. Pagod na siya sa ingay ng syudad, pagsusuot ng mainit na coat at humarap sa mga meetings. Gusto niya nang ipaubaya ang mga bagay na yon sa kanyang nag-iisang anak na si Enzo. Oo, ayoko na nga ng ganito. Kaso mapilit tong inaanak mo si Enzo. Gusto raw niyang maging memorable ang pagre-retiro ko kaya eto, nagdaos sila ng engrandeng party. Lumapit si Augusto sa kaibigan upang bumulong. Pero malaking hinala ko. Si Natalia lang ang may gusto ng lahat ng to. Ang kasintahan ni Enzo na ubod ng sosyal. Gustin, saway naman na Ricardo na may halong gulat. Tingnan mo to, malay mo naman 'di ba? Plano talaga to ni Enzo. At teka nga, hanggang ngayon ba ay ayaw mo pa rin kay Natalia? Hindi ba't matagal na silang magkasintahan? Bakit ngayon ay ayaw mo pa rin sa kanya? Mukha naman siyang, maganda siya. At nakabuka lang ang bibig na Ricardo. Ngunit wala na siyang madugtong na salita. Nang mga oras ding yon ay natatanaw nila si Natalia at Enzo. Nakikihalubilo sa mga bisita. May pilit na tawa si Natalia at papuring hindi mo alam kung tunay. Tunay na maganda si Natalia. Tulad ng sinabi ni Ricardo, dagdagan pa ng kolorete niya sa mukha. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, una pa lang ay hindi na siya gusto ni Augusto para sa anak. Sa kabila ng hindi niya pagsang-ayon sa relasyon ng dalawa, na si Ricardo lang nakakaalam, ay malugod niya pa rin tinanggap si Natalia bilang kasintahan ng anak. Habang nakatanaw ang dalawa sa magkasintahan, kita nilang nakasunod si Enzo kay Natalia. Walang imik, panay lang ang ngiti. Oh, bakit wala ka na masabi bukod sa maganda siya? At tingnan mo si Enzo, halatang napipilitan lang na sumunod sa kanya. Ay, ewan ko ba sa batang yan, ginayuma ata ng Natalia na yan.
Kumpare naman, hindi naman sa ganon. Pero sige, oo, inaamin ko. Ganda lang ang meron si Natalia at pagiging sosyal niya. Kaso may magagawa ka ba? Kaya mo bang hadlangan ang pagmamahalan nila? Ngumisi si Augusto. Oo na, sige na. Alam ko namang hanggang salita lang naman ako tungkol sa bagay na to. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pang maging manugang si Kira kaysa sa kanya. Si Kira Batumbakal, isa sa mga janitress ng kumpanya ni Augusto. Masipag at magalang, matalinong bata. May angking ganda na hindi pangkaraniwan. Kahit nakasuot ito ng uniformeng pang janitress, ay umaangat pa rin ang likas nitong ganda. Idagdag pa ang busilak nitong puso na mas nagbibigay sa kanya ng ganda. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, napilitan nitong lumuwas sa syudad upang makipagsapalaran. Hanggang sa nakapasok ang dalaga sa opisinang Talier Una bilang janitress. Unang napansin ni Augusto ang dalaga na minsan niyang makita ito at ang kaniyang anak na kumakain sa karinderya malapit sa opisina. Galing service on si Enzo. Konti pa lang nakakaalam na anak niya si Enzo. Gusto kasi nitong makihalubilo sa iba pang mekaniko at empleyado, kaya naisipan niyang pumasok bilang regular na empleyado. At habang pinagmamasa ng anak mula sa malayo, napansin nitong kakaiba ang kislap ng mga mata ng kanyang anak. Hindi pilit ang tawa at naipapakita nito ang tunay niyang gilas. Gayun din naman si Kira na sobrang palatawa at sumasabay sa kanilang mga kalokohan. Hindi ko makakalimutan yung mga ngiting yun ni Enzo. Alam ko may pagtingin siya kay Kira. Pero dahil nga nabubulagan siya kay Natalia at magkasintahan na sila ng mga panahong yon, natatabunan ng pagtingin niya kay Kira. Matamlay na sabi ni Augusto. Baka imahinasyon mo lang yan, kumpare. Dahil ayaw mo nga talaga kay Natalia. Hayaan na lang natin sa mga bata ang problemang yan. Mas mabuti pa, i-enjoy mo na lang ang party mo. Malay mo makakita ka ng hahalili kay kumare. Biro pa ni Ricardo. Ngumisi si Augusto at binatukan ng kaibigan. Habang masayang nagkakwentuhan ng magkaibigan, ay sobrang abala na ni Natalia sa pag-aasikaso sa mga bisita. Napakaswerte naman ni Augusto dahil may manugang siyang sobrang ganda at maasikaso. May kapatid ka bang o pinsan na katulad mo? Pwede mo bang ipakilala sa akin para naman mareto ko sa anak ko? Biro ng isa sa mga bisitang babae. Naho tita, nag-iisa lang po ako at swerte po talaga sa akin si Papa Augusto at Enzo dahil wala na silang mahahanap na katulad ko. Hindi ba, Han? Ha? Tila hindi naman nakikinig si Enzo sa usapan ng dalawa. Bumakas sa mukha ni Natalia ang pagkadismaya dahil tila lumilipad ang isipan ng kasintahan. Gusto na kasi niyang matapos ang party dahil pakiramdam niya ay hinihigop ng mga panauhin ng kanyang lakas. Upang maisalba ang kasintahan sa kahihiyan, ay ngumite ng walang kasing tamis si Natalia sa kanilang kausap. Humawak sa braso ni Enzo at bahagyang bumulong. Han naman, please, focus. Mga future investors natin ang mga to, kaya dapat magpa-impress ka sa kanila. Purihin mo sila ng kahit ano. Kahit hindi totoo, makipagbulahan ka. Remember, ikaw ang magiging face ng company, kaya dapat masanay ka na sa mga ganito. Impit na sabi ni Natalia. Napabuntong hininga na lang si Enzo. Napansin nito ang kanilang kausap at salitang silang tiningnan. Is there a problem? Tanong nito. Wala po ma'am. It's nice meeting you po. Ngumiti naman si Enzo at bumaling kay Natalia. Kuha lang ako ng drinks. Paalam ni Enzo. Bumaling si Natalia sa direksyon ni Enzo. Nakalitalikod ito sa bisita. Napapikit na lang habang nakakuyumpis ang kanang kamao. Nanggigigil sa Ines dahil sa asta ni Enzo sa bisita. Ngunit kailangan niyang kumalma. Mahaba pa ang gabi. Nagkibit balikat na lang si Enzo at kumuha ng maiinom. Si Natalia ay babaeng pinapangarap ni Enzo noon pa man. Nasa pareho silang kurso noon. Business Management sa isang sikat na universidad. Tila anghel si Natalia na bumaba sa lupa sa mga mata ni Enzo.
Sikat si Natalia kahit sa iba pang kurso. Maraming humahanga sa kanya at isa na siya sa mga ito. Kaya naman noong nagkaroon siya ng pagkakataong magpakilala kay Natalia at manligaw, ay ginawa niya ang lahat upang siya ay mapansin ito. Nagbunga naman ang panliligaw ni Enzo at naging magkasintahan sila ni Natalia. Subalit may mga nagsasabing ginagamit lang siya ni Natalia dahil sa kanyang yaman. Hindi niya ito pinakinggan dahil mas nananaig ang pagmamahal niya kay Natalia sa kabila ng kanilang kuro-kuro. Naging bulag si Enzo sa mga komentong yon. Siya ang buhay na pruweba na bulag ang pag-ibig. Dahil kahit mali, kahit hindi niya gusto, wag lang mawala si Natalia, ay pikit mata niyang gagawin ang lahat ng gusto nito. Nasa may cocktail section na noon si Enzo. Pinagmamasa ng makukulay na inumin. Nililibang ang sarili. Ayaw pa niyang bumalik sa kinaroroonan ni Natalia dahil paniguradong may kausap na naman itong mayamang negosyante na hindi niya kilala. Bumuga ng hangin sa kanyang bibig si Enzo, kaya naman ang buhok niya sa noo ay tumaas. Si Sir, naiinip na. Isang tinig ang kanyang narinig. Tinig ni Kira na kinukuha ang mga basong walang laman sa kanyang tabi. Masyado bang halata? Tumango si Kira. Hindi tumitingin ang dalawa sa mata ng isa't isa. Nakatingin sila sa mesa at magkatabi lang. Tila abala sa kanilang ginagawa habang sila'y magkausap. Mahaba pa po sir ang gabi. Mukhang kailangan niya rin ng mahabang pagtitiis. Kawawa naman kayo sir. Asar pa ni Kira. Kahit na magkaiba ang estado ng buhay ng dalawa, kailanman ay hindi pinaramdam ni Enzo ang kanyang pagiging mayaman sa kanilang mga tauhan. Mas gusto nitong makihalubilo sa mga ito, kumain kasama sila, kahit tuyo at itlog na maalat lang ang ulam. Nakikipagtawanan at kwentuhan, at sa ganitong paraan, nakuha ng binata ang loob ng lahat. Nakuha nito ang respetong walang kapantay sa murang edad, kahit sa mas matanda pa sa kanyang iba sa kanila. At ito, ang isa sa ipinagmamalaki ni Augusto sa kanyang anak, ang pagiging mapagkumbaba. Kawawa talaga. Nga pala, tuloy ba kayo sa after party nyo? Saan kayo magsasalo-salo? Sa likod pa rin ba ng office? Sa may bakanting lote? Tanong ni Enzo na tila nasasabik sumama. Sa may bakanting lote po sir, susunod po ba kayo? Oo, kahit anong mangyari, susunod ako. Nako sir, baka mamaya takasan niyo na si Ma'am Natalia. Yari na naman kami sa kanya. Hindi yan, akong bahala. Ngiti-ngiting sabi ni Enzo sabay tingin sa dalaga. Basta hintayin mo ako ha, sabay tayong pumunta. Ha? Hihintayin pa kita sir? Lugi naman hata ako nun sir. Nagpa-party-party na sila tapos ako hinihintay ka pa. Paano kung hindi ka makatakas kay ma'am? Napatingin na rin si Kira kay Enzo. Tila nagulat sa hiling ng kanyang amo. Hindi yan, akong bahala. Wika ni Enzo habang nakatingin sa among mukha ni Kira. Sa hindi naman kalayuan, walang kamalay-malay ang dalawa na sina Enzo at Kira. Pinapanood pala sila ng magkumparing sina Augusto at Ricardo. Nakikita mo yan? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Ricardo. Ganyang mga titig, ganyang mga tingin. Yung mga kislap ng mga mga ngiti, yan ang tunay na pag-ibig. Biglang sabi ni Augusto at nakuha pang ituro kay Ricardo ang dalawa. Oo na, Agusting. Nakikita ko na ang sinasabi mo. At hindi ako magsisinungaling ha. Sa tanda kong to, parang nakita kong sarili ko at ang asawa ko noong araw sa kanilang dalawa. Hay, pag-ibig nga naman. Pero sa kabila ng masayang pag-uusap ni Enzo at Kira, ay biglang lumapit si Natalia. At ayan na ang kontrabida. Nanlulumong wika ni Augusto. Aham, singit na Natalia sa dalawa. Ang alam ko, wala pang 5 minutong pagkuha ng drinks at pagbalik sa pwesto ko kanina. Pero here you are. At mas gusto mo pang makipag-usap sa tsamay na yan kesa sa mga taong mas importante at mas makakapagpaangat ng kumpanya. Mataray na sabi ni Natalia. Napayuko si Kira. Umatras ang bahagya. Natalia, saway naman ni Enzo.
I'm just saying the truth. Mas binibigyan mo pa ng importansya ang mga bababang uri kesa sa mga kauri mo. Remember, Enzo, ikaw na ang papalit kay Papa. Kaya kailangan mo nang ilayo ang sarili mo sa mga taong katulad niya. Sabay harap kay Kira. Natalia, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit retired na si tatay, sa kanya pa rin ang kumpanya. Empleyado pa rin ako. Walang magbabago doon. Katwiran naman ni Enzo. Dito pa ba talaga natin pagtatalunan to? May I remind you that you're the only son of Augusto Madrigal, one of the richest business tycoons in the country, one of the billionaire personalities. Lahat ng to ay sa'yo. So please lang umayos ka para to sa future natin. Okay, fine. Halata sa tono ng boses ni Enzo na lubos lang siyang napipilitan. Ngunit dahil mahal niya si Natalia, ay tuluyan na siyang naging sunod-sunuran. Nakatitig lang noon si Kira sa dalawa. Hindi niya kasi alam kung paano gagalaw habang sila ay nasa gitna ng pagtatalo. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Alis! Shoo! Utos si Natalia kay Kira at winasiwas pa nito ang kanyang kamay na para bang nagpapaalis ng aso. Parang robot na naglakad si Kira at lumayo sa dalawa. Natalia, ano ba? Pwede mo namang sabihin ng maayos si Kira, hindi yung parang alipin mo siya na pinapaalis. Sita ni Enzo. Enzo, alipin naman talaga natin siya, diba? Utusan, katulong, janitress. Hindi ba? Matuto kasi siyang lumugar. Masyado ka nang inaabuso ng babaeng yun. I'm just protecting you. Habang naglalakad palayo sa magkasintahan, hindi man lumuluhay na saktan si Kira. Alam niyang malayong agwat ng estado ng buhay nila. Ngunit, tao rin naman siya. Pati na rin ang iba pang empleyado ng kumpanya. Hindi niya lubos maisip kung paanong nagugustuhan ni Enzo ang isang tulad ni Natalia. Ngunit kahit anong isip niya, ay wala rin namang mangyayari dahil sila ang magkasintahan. Nakita ko, umeksena na naman si Madam Natalia sa pag-uusap niyo ni Sir. Wika ni Marites. Isa rin siyang janitress na katulad ni Kira. Ngumisi lang si Kira at inilapag sa mesa ang mga basong walang laman. Alam mo, marami pa tayong gagawin. At yun ang atupagan mo, okay? Tara na, bago pa tayo maispatan ni Madam. Alam mo namang mainit ang mata sa akin nun. Aya ni Kira. Bukod sa pagiging mata pobre, hindi alam ni Kira kung ano bang meron sa kanya at palagi na lang siyang pinag-iinitan ni Natalia. Dahil ba malapit sila ni Enzo? Ngunit kung tutuusin, patas at pantay lang naman ang trato ni Enzo sa kanilang lahat. Nagkataon lang na hindi nalalayo ang kanilang edad at maraming bagay silang pinagkakasunduan. Noon pa man ay dumidistansya na rin si Kira kay Enzo para lang din sa ikakatahimik ng lahat. Ngunit anong magagawa niya kung si Enzo mismo humiling na sana ay huwag siyang iwasan dahil si Kira ang tanging nagdurugtong sa kanya sa iba pang empleyado ng kumpanya. Hay Kira, ang isipin mo na lang hindi naman si Madam Natalia ang boss mo. Oo, kasintahan siya ni Sir Enzo, pero hanggat si Sir Augusto ang may-ari ng kumpanya, protektado kaming lahat. Wika nito sa kanyang isipan. Ipinagpatuloy ni Kira ang pagtatrabaho. Sa kanyang pag-ikot, natanaw niya si Augusto at Ricardo. Masayang nagkakwentuhan. Sumilay ang ngiti sa kanilang labi. Dahil natutuwa siyang makita ang dalawang matanda na tumatawa sa isang sulok. Naisip na itong nagkukwentuhan ng dalawa tungkol sa kanilang kabataan tulad ng ginagawa ng ibang matatanda tuwing sila ay nagkikita. Nasa kanto siya noon ng mesa nang biglang nahulog ang tinidor sa kanyang tray. Kaya naman, dali-dali niya itong kinuha sa baba. Sa kanyang pagyuko ay siyang pagdating naman ni Natalia. Hindi kalayuan sa kanya. This is a perfect timing. Mahinang wika ni Natalia. Sabay bunot ng maliit na ziplock sa kanyang bulsa. Lumingaling niya ito. Kumuha ng isang basong juice. Tinektak ang puting pulbos na laman ng ziplock sa baso. Ano yun? Wika ni Kira sa kanyang isipan.
habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Natalia mula sa kanyang pwesto. Nang naitaktak na ni Natalia ang laman ng Ziploc, ay dumampot ito ng kutsara at hinalo ang juice para matunaw ang pulbos na kanyang inilagay. Habang ginagawa niya ito, ay panay din ang ngiti niya sa mga taong dumaraan, sabay tinatakpan ng baso. Lahat ng ito ay nakita ni Kira. Sa hindi malaman na dahilan, ay kumabog ang kanyang dibdib. At nang nakaalis na si Natalia ay saka ito tumayo. Maingat niyang sinundan si Natalia habang nakamasid sa baso nitong hawak. Papa, bakit naman po kayo nandyan? This is your party. Dapat nakikahalubilo po kayo sa bisita. Ani ni Natalia. Napatingin si Ricardo sa kaibigan. Gusto niyang tumawa ngunit kanya itong pinigilan. Hindi naman sa pagiging makaluma ngunit sa kanilang edad, medyo nakakawalang respeto ang sinabi ni Natalia. Ang dating kasi ay para siya itong inuutusan. Natalia, pasensya na. Hindi kasi talaga ako sanay sa mga ganitong okasyon. Hayaan mo na lang dito kami ni Ricardo. Mahinahong sagot pa ni Augusto. Okay, Papa. Heto, dinalang kita ng juice. Baka nauuhaw ka na. Sabay abot ng juice. Agad naman ito ang kinuha ni Augusto. Sa totoo lang ay hindi naman siya nauuhaw. Ngunit ayaw naman niyang mapahiya si Natalia. Matapos magpasalamat, ay hinawakan lang nito ang baso. Hindi pa nun umaalis si Natalia. At pilit na gumagawa ng usapan nilang tatlo. Sana naman hindi tama tong kutob ko. Sana nag-overthink lang ako o nag-e-ilusyon. Pero kahit na ganun, kailangan ko makuha ang baso niyon sa ikakatahimik ng utak ko. Sambit ni Kira. Sa kanyang isip, habang nakatanaw ito sa tatlo. Abot langit ang dasal ni Kira na huwag dumampi ang labi ni Augusto sa baso. Sabay nag-iisip kung paanong makukuha ang atensyon ni Natalia. Minuto pa lang lumipas at hindi na nakatiis si Kira. Excuse me po, Madam Natalia, hanap po kayo ni Sir Enzo. Nasa may balcony po siya. Ani ni Kira. Bigla namang tumaas ang kilay ni Natalia. At talagang sa'yo pa niya ako pinahanap? Nagkatinginan sina Augusto at Ricardo. Naramdaman nila ang pagkaaburido ni Natalia. Hindi na sumagot si Kira. Gusto niyang sulyapan ng basong hawak ni Augusto, ngunit nangangamba itong makahalata si Natalia. Whatever. Ang inis sa mukha ay napalitan ng ngiti nang humarap ito kina Augusto. Please excuse me. Hinahanap na pala ako ng fiancé ko. Papa, please enjoy the party. We did this to make you happy. Sabay halik sa pisngi ni Augusto. Bago umalis ay inirapan pa nito si Kira. Natulala naman ang magkaibigan. At si Kira, titig na titig sa basong hawak ng kanyang amo. Kumpare, hindi ko alam na engaged na pala ang inaanak ko. Tanong ni Ricardo. Huwag kang mag-alala kumpare. Kahit ako nga ay nagulat. O baka imahinasyon niya lang yun. Birong sabi ni Augusto. Bigla tuloy akong nauuhaw sa sinabi ni Natalia. Nanlaki ang mga mata ni Kira. Kaya naman bigla niyang tinawag si Augusto upang pigilin. Sir. Bahagyang mahina. Upang hindi marinig na Natalia. Ngunit siniguro nitong marinig siya ni Augusto. Nahinto naman si Augusto sa pag-inom kung kaya't nakahinga ng maluwag si Kira. Bakit? Sir, gusto niyo po bang ikuha ko na lang kayo ng tubig? Mas nakakapatiduhaw po yun kaysa sa juice. Sige, mas maigi pa nga. Nakangiting sabi ni Augusto. Sige po sir. Kayo rin po Sir Ricky, gusto niyo rin po ba ng tubig? Alok ni Kira. Natutuwa ang dalawang matanda sa pag-aasikaso sa kanila ni Kira. Naiintindihan na ngayon ni Ricardo kung bakit gano'n na lang kagusto ni Augusto si Kira para sa kanyang anak. Matapos bigyan ng tubig ang dalawang matanda, ay agad na pumunta si Kira sa may dirty kitchen. Hawak ang baso ng juice ay inilapit niya yon sa kanyang ilong. May bahagya siyang naaamoy. Parang lupa at pamilyar ito sa kanya. Ngunit dahil sa matamis na amoy ng juice, hindi niya maiwasang magdalawang isip. Ganitong amoy yung ginagamit namin sa bukid noon. Pero hindi ako sigurado. O baka naman imahinasyon ko lang to. Pero
Ano kaya talaga yung nilagay ni Madam? Nito sa kanyang sarili. Pinag-isipan niyang tikman ng juice. Subalit nagulat si Kira dahil may pusang humilig sa kanyang binte kaya naman nabitawan ng dalaga ang baso. Ay, muning naman! Yan, nabasag tuloy ang baso. Nito sa pusa. Nagugutom ka na ba? Sige, mamaya ipapakuha kita ng mismis ha. Magtago ka na muna. Baka mamaya makita ka ni Madam Natalia. Ipatampot ka na naman sa animal control. Hindi lang siya pinansin ng pusa. Dumiretso ito sa nabasag na baso at hinimura pang juice na natapon. Napailing na lang si Kira. Matapos ay kumuha ito ng walis at basahan upang ligpitin ang nabasag na baso. Minuto rin ang lumipas at sa kanyang pagbabalik, laking gulat niya na nangingisay na ang pusa. Muning? Anong nangyari sa'yo, Muning? Wika ni Kira at natataranta. Sa isang iglap ay binawian ng buhay ang kawawang pusa. Sa party, nakita naman ni Natalia si Enzo. Mag-isa, nakamasid sa mga bisita habang hawak ang isang baso ng wine na matipid niyang iniinom. Han, bakit ka mag-isa? Is there something wrong? Inahanap mo raw ako, sabi ng tiyamay. Are you looking for me para mag-sorry? Dahil tama ako at mali ka. Dahil dapat lang natratuhin ang tiyamay bilang alipin, hindi bilang kaibigan. Hindi naman talaga hinahanap ni Enzo si Natalia. Bagkos tinatakasan pa nga niya ito. Ngunit hindi na siya nakipagtalo. Naisip ng binata na gumagawa lang sa Natalia ng rason upang patunayan na siya ay tama. Okay. Kung yun ang tingin mo ay tama, fine. Alam ko namang hindi ako mananalo sa'yo. Pero please, hear me out, Natalia. Malaki ang utang na loob namin sa mga katulad ni Kira. Kung wala sila, hindi naman lalago ang kumpanya. We are a team. At uulitin ko, isa din ako sa kanila. Hindi naman porket anak ako ni tatay, magmamarunong na ako at magmamataas. Paliwanag ni Enzo. Umismed si Natalia. Hindi pa rin ito tanggap ang sinabi ni Enzo. Niyakap ni Enzo ang kasintahan, hudyat na ayaw niya nang palakihin pa ang tampuhan. Hay, pasalamat ka, mahal kita. Kahit ganyan ka. Ani ni Enzo, sabay halik sa noo ni Natalia. Habang nakayakap si Enzo kay Natalia, isang mapandin lang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Natalia dahil inaasahan itong may magaganap na ikakagulat ng lahat. Noong oras ding yon, masyado nang nag-iingayan ang dalawang matanda sa kanilang kinatatayuan, kaya naisip nilang lumabas. Hindi ka na talaga nagbago, Augusto. Mas gusto mo pa din dito tayo sa labas at magpakagat sa mga lamok kesa dun sa loob na naka-aircon. Reklamo na Ricardo. Tinawanan lang ito ni Augusto sabay nakita si Kira na may dalang dustpan at may tinatapon na garbage sa basurahan. Sinundan lang ito ng tingin ng dalaga. Baka sa mukha ni Kira ang lungkot at napabuntong hininga pa nga ito matapos magtapon. Gusto sanang habulin ni Augusto ang dalaga at tanungin kung bakit ito malungkot. Ngunit dahil sa katandaan ay mabagal na itong maglakad at hindi na naabutan ng dalaga. Hingal na hinabol ni Ricardo si Augusto hanggang sa nakarating sila sa may basurahan. Ikaw matanda ka, kanina mo pang trip magpakagat ng lamok tapos ngayon, bigla mo na lang akong iniwan doon at heto tayo ngayon nasa harap ng basurahan. Singhal na sabi ni Ricardo. Hindi lang siya pinansin ni Augusto. Hindi lang niya alam kung bakit, pero parang may nag-uudyok sa kanyang tingnan ng basurahan at alamin ang tinapon ni Kira. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na hawak ang garbage bag. Kinalas niya ang buhol nito. At bumungad sa kanila si Munting, ang alaga nilang pusa sa gusali. Kaya pala malungkot si Kira. Wika ng matanda. Bakit? Ano ba yan? Pusa lang naman yan. Bakit kayo malulungkot dahil sa... Nahinto si Ricardo nang mapansing may kasamang basag na baso ang pusa. Bigla itong kinabahan at namutla. Ricardo, ayos ka lang?
Tanong ni Augusto nang natigilan si Ricardo sa pagsasalita. Gusting, sana lang mali ang kutob ko. Pero pakiramdam ko, may gustong pumatay sa'yo. Namutla si Augusto at natulala. Si Ricardo naman ay dali-dalang kinuha ang plastic at inaya ang kaibigan na sumama muna sa kanya. Sakay ng sasakyan ni Ricardo, pinaliwanag nito kay Augusto ang kanyang naobserbahan sa kanilang nakita. Hindi naman sa tinatakot kita, ha? Pero may mga kaso na ako nahawakan sa ganitong paraan nagsisimula. At ang dahilan? Mana o insurance. O sa madaling salita, pera. Teka lang, hindi kita maintindihan. Augusto, may gustong lumason sa'yo at iniligtas ka ni Kira. Nagulantang si Augusto. Biglang sumagi sa kanyang isipan ng juice na ibinigay ni Natalia at kinuha ni Kira. Alam niyang ito ang tinutumbok ng kaibigan dahil sa basag na baso na kanilang nakita kasama ng pusa sa garbage bag. Subalit kahit naman hindi niya gusto si Natalia para sa anak, ay hindi naman niya kayang pagbintangan si Natalia. Kumpare, pwede patunayan mo muna ang sinasabi mo bago ka magbintang? Wika nito na may otoridad. Siyempre naman, Gusting. Hindi ko masasabi ang mga ganitong bagay kung hindi ko kayang patunayan, ano? At mas nanaisin ko pang mali ako. Dahil kung hindi, nalalagay sa panganib ang buhay mo at ang inaanak ko. Nagtungo ang magkaibigan sa isang forensic laboratory. At dahil sa malawak na koneksyon ni Ricardo, bilang mahusay na abogado, ay nagawa niya ngang ipatest ang dala-dalang mga samples. Ang pusa at ang basag na baso. Mas mabuti pang dito ka muna kasama ko. Sabihin mo na lang kay Enzo na inaya kita sa bahay para hindi siya mag-alala. At tignan natin kung ano magiging reaksyon niya. Ang magiging reaksyon ni Natalia. Nagpatuloy ang retirement party ni Augusto ng gabing iyon. Maraming naghanap sa matanda dahil nawala ito na parang bula. Nasaan ba si Papa? Tanong ni Natalia sa kasintahan. Ipahanap mo nga sa mga tsimay. Nauubusan na ako ng dahilan kung nasan siya. This is his party, dapat nandito siya at hindi nagtatago. Bumuntong hininga naman si Enzo. Nasa tabi-tabi lang yon. O di kaya tumakas na sila ni Ninong Ricky, pumunta kung saan. Parang hindi mo naman kilala si tatay. At sa totoo lang, ayaw naman niya ng ganito eh. Ikaw lang naman itong mapilit. Wika ni Enzo na sa bandang dulo ay humina bigla. Anong sabi mo? Sabay taas kilay ni Natalia. Ang sabi ko, bigla na lang nag-vibrate ang phone ni Enzo sa kanyang bulsa, kaya nahinto siya sa pagsasalita. Nang kanya itong tingnan, ay nakita niya ang mensahe ni Ricardo. See, I told you magkasama sila ni Ninong. Tinakasan na nila tong party. Hay, alam niyo kayong magtatay, pinapasakit niyo ang ulo ko. At nagmatchang umalis si Natalia. Kunwaring naiinis dahil umalis ang walang paalam si Augusto. Ngunit isa lang itong pagkukunwari. Lihim itong nakangiti. Galak na galak sa nangyari. Hoy, Kira, tulala ka dyan. Sita ni Marites sa kaibigan. Nasa banggerahan ng dalawa. Naguhugas ng gabundok na plato, kaldero at kung ano-ano pang hugasin. Bumuntong hininga lang si Kira at muling tumulala. Nakasawsaw lang kamay sa bumubulang lababo. Ano, ako lang maghuhugas sa mga plato. Pare-pareho tayo ng sahod. Baka naman Kira batong bakal. Singhal na sabi ni Marites. Oo na, ito na, maghuhugas na po. Usal ng dalaga nang marinig ang pagsinghal ng kaibigan. Halata sa mga kilos ni Kira ang pananamlay at panay ang buntong hininga nito. Hindi siya mapakali. Hindi niya lubos maisip na magagawa iyon ni Natalia kay Augusto. Anong klase ang taong kayang pumatay ng isang matanda? Napapansin ni Marites ang sunod-sunod na pagbuntong hininga ng dalaga. Kira, yung totoo. Bakit pa na yung buntong hininga mo at ang tamlay mo? May nangyari ba? Usisa ni Marites. Oo, may nangyari. Namatay si Muning kanina pagkatapos niyang dilaan yung juice na natapon sa sahig. Malamig na sabi ni Kira habang naghuhugas ng plato.
Napahinto naman si Marites sa paghuhugas at mumaling sa kaibigan. Teka, anong sabi mo? Namatay si Muning dahil hinimura niya yung juice na natapon? Tumango si Kira. Nakaharap pa rin ito sa banggerahan. Patuloy na naguhugas ang plato. Oo, tamang narinig mo. Ngayon mo sabihin sa akin, sino hindi magkakaganito sa nangyari? Dalawa na silang balisa. Hindi man kompleto ang detalye, ay malinaw sa magkaibigan na muntikan ng may bawian ng buhay. At si Muning ang nagsakripisyo ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ni Natalia, nag-umapaw sa enerhiyang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Masigla itong bumangon sa kama at sumandal sa headboard. This is the day. I cannot wait na humiga sa pera at mabilal lahat ng gusto ko. Hay, magtignan nga yung phone ko, may text o tawag si Enzo. Kukunin na sana niya ang kanyang telepono sa may side table, ngunit bigla itong nahinto. Wait, hindi ko pa pala na-practice yung pag-iyak ko. At ano kayang magandang speech para sa eulogy? Ay teka lang, ano kayang isusuot ko sa first day ng burol? Lalo na sa last day. Dapat maganda pa rin ako. Taranta nito ang sabi. Oras ang lumipas at nang naihanda na ni Talia ang kanyang mga damit, pati na rin ang kanyang speech at paanong aarte sa harap ng maraming tao, lalo na kay Enzo, ay doon pa lang niya tiningnan ang kanyang telepono. Laking gulat niya dahil ang mensaheng kanyang nababasa ay mga update lang ni Enzo sa kanyang ginagawa. Good morning, hon. Nasa work na ako, hon. Marami ako meetings ngayon, hon. Bakit ganito? Anong nangyari? Pagtataka nito. Nang umaga rin yon, magkasama pa rin ang dalawang matanda. Sabay na nagkakape sa Teresa ng bahay ni Ricardo. Namamahay ka ba, Agustin? Mukhang dilat ka magdamaga. Tanong na Ricardo. Bumuntong hininga si Augusto at napailing. Halata sa mukha ang pagkabalisa at lalim ng mga mata dala ng puyat. Sana nga Ricardo na mamahay lang ako. Kaso hindi. Magdamag kong iniisip kung bakit. Bakit ako? Nag-aalala tuloy ako sa anak ko. Gusting espekulasyon pa lang naman ang lahat. Sabi ko nga sa'yo, diba? Sana lang mali ako. Sana masyado lang akong OA para masabi lahat ng yon sa'yo. Pero para makasiguro, kailangan muna nating mag-ingat at palabasing wala kang alam. Mas lumalim ang hinga ni Augusto. Matapos sumigop ng kape, maling nagsalita si Ricardo. Ano palang sabi sa'yo ni Enzo nang sabihin mong magkasama tayong dalawa? Wala naman, mag-ingat daw tayong dalawa kung saan man daw tayo pupunta. Mukha namang wala pa siyang alam hanggang ngayon sa tunay na nangyari. Mabuti kung ganon. Huwag kang mag-aalala, nakabantay na ang mga tao ko kay Enzo. Hindi ko hahayaang mapahamak ang inaanak ko. At isa pa, bukas, malalaman na natin ang result ng test sa pusa. Mas lumalakas ang kutob ko, lalo na't nakita sa baso ang fingerprint mo, ni Natalia Tira. Makukuha na rin natin ang CCTV footage sa party. Handa ka na bang panoorin yon? Nag-aalalang tanong na Ricardo. Lumipas ang mga araw, normal ang kilos ng lahat, maliban kay Natalia. Hindi ka ba nagtatakahan? Ilang araw nang wala si Papa. Ito matapos sumangos sa pumunta sa opisina ni Enzo. Kasalukuyan ito nakatitig sa kanyang computer at nagtatrabaho nang dumating ang kasintahan. Han, para namang hindi mo naman kilala si tatay. Parang kabuti yun, diba? Bigla-bigla na lang susulpot. Hindi yun gagawa ng ikakapahamak niya. Baka umuwi sila ni Ninong ng probinsya. Namiss niya na siguro si nanay. Tumayo si Natalia at umarteng alalang-alala. Nagawa pa nitong humawak sa kanyang noo at nagparoot pa rito sa harapan ng kasintahan. Han, matanda na si Papa at nabubuhay tayo sa magulong mundo. Paano kung... Napahinto sa pagtitig sa kanyang computer si Enzo at binaling ang tingin sa kasintahan. Natalia, relax. Mas nag-aalala ako sa iyo ngayon kaysa kay tatay. Kasi ngayon ka lang nagkaganyan. Sumandal si Enzo at tumingin sa kasintahan.
May dapat pong mangyari kaya ka nagkakaganyan? Usisa ng binata. Biglang naniga si Natalia. OMG, nag-overact ba ako? Dapat bang hindi ako nag-alala ng ganito? Shucks, ano gagawin ko? Baka mahalata siya na. Nahinto si Natalia sa pagkausap sa kanyang sarili nang bumukas ang pinto at nagsalita ang secretary ni Enzo. Sir, excuse po, andito po si Sir Ricardo. Nito. Pinapasok ni Enzo si Ricardo. Balisa ang kanyang ninong na agad naman niyang napansin. Hindi ito makatingin sa kanya at tuwing itatanong niya kung nasaan ang kanyang tatay, ay iniiba nito ang usapan. Ninong, nasan po si tatay? Ulit nitong tanong na may kalakasan ng boses. Hindi naman umimik si Ricardo at lumihis ng tingin kay Enzo. Nakaramdam si Enzo ng kaba na hindi niya maipaliwanag. If you may excuse me, Uncle Ricardo, bakit hindi niyo masabi sa amin kung nasan si Papa? May tinatago po ba kayo sa amin? Mapangahas itong sabi. Nanginginit ang tenga ng matanda, ngunit kinontrol nito ang kanyang sarili. Mas mabuti pang sumama na lang kayo sa akin. Nito na tahimik at tumayo at lumabas ang silid. Nang minutong yon na nablangko ang isipan ni Enzo. Hindi niya alam kung bakit. Parang may pumipiga sa kanyang baga. Tila sinuntok ang kanyang sikmura. Hindi ito na malaya na siya'y namumutla na at nakatitig na lang sa kawalan. Han? Han? Paulit-ulit na tawag ni Natalia. Doon lang bumalik sa ulirat si Enzo. Let's go. Gusto ko makita si tatay. Hinintay ni Ricardo ang dalawa hanggang sa makarating sila sa lobby ng gusali. Sumakay sa kanika nilang sasakyan at nakakonvoy ang sasakyan ni Enzo na sinakyan ni Ricardo. Oras din ang inabot nila sa daan hanggang sa nakarating sila sa lumang bahay ni Ricardo. May gayak itong mula sa labas hanggang sa loob, mga korona ng patay at mga puting ilaw. Ninong? Nanginginig ang tinig ni Enzo. Lalo itong nawala ng kulay at nakaramdam na rin ng hilo. Muli ay hindi sila inimik ni Ricardo at diretso lang ito sa loob. Naiwan sa harap ng gate ang magkasintahan. Hindi naman makahakbang si Enzo. Parang anumang sandali ay mawawalan siya ng malay. Han, I'm here. Just be strong. Wika ni Natalia at nakaalalay pa rin sa kasintahan. Papasok na dapat si Enzo nang isang tinig ang kaniyang narinig. Sa loob ng isang kwarto, nakabihis ang magandang bestida si Kira. Nakaupo sa kama kasama niya si Marites. Nakatayo naman ito at pinagmamasan kung gaanong kaganda ang kaniyang kaibigan. Pero pakiramdam ko, malaking gulo tong papasukin ko. At bakit naman si dinami-dami ng babae, bakit ako? Tanong ni Kira sa kaibigan. Huminga ito ng malalim at tumabi sa kaibigan. Kasi ikaw ang tamang babae para sa kanya. At alam nating dalawa na pangarap mo rin to. Hindi nga lang natin akalain na magkakatotoo. Nakatulala si Natalia. Katabi nito si Enzo. At nasa harap niya ang dalawang matanda. Sina Augusto at Ricardo. Ang kaninang kaba ay bigla nang naglaho sa puso ni Enzo. Ang bahay pala na kanilang tinigilan kanina ay hindi kay Ricardo. At nang nakaburol sa bahay na yon ay kakilala ng dalawang matanda. Bakit boy pang matandang to? Anong nangyari? Teka, baka peke yung laso na nabili ko. Pero hindi. Alam kong legit yan. Pero paano? Naghuhumiyaw ang isipan ni Natalia sa kakaisip kung bakit buhay pa si Augusto. Hindi na nito maintindihan ang pinag-uusapan ng tatlo. Nagbiglang buksan ni Augusto ang usapan tungkol sa kanyang last will and testament. Agad namang umalma si Enzo. Tay, ayoko po ng ganyang usapan. Enzo anak, maikli lang ang buhay. At mas gusto kong ibigay sa iyo ang lahat-lahat ng meron ako bago ako mawala sa mundo. Total naman, hindi ko naman masasama ang pera at yaman ko sa kabilang buhay. Sabay siko at tawa nito sa katabing si Ricardo. Pero tay,
Tikim na Ricardo. Actually, nakaayos ng lahat. Nais ko lang ipaalam sa'yo na sa oras na maikasal ka, kahit hindi pa namayapa ang iyong tatay, ay makukuha mo na ang lahat ng ari-arian niya. Ikaw na ang magiging may-ari ng Talyer 1. 10 pa ng lahat ng yaman ni Augusto. Ikaw at ang iyong mapapangasawa. Nanlaki ang mga mata ni Natalia. Naisip nitong, ayos lang pala kahit hindi niya nagawang patayin si Augusto. Sa huli, ay kakampi pa rin niya ang tadhana at mapapasa kanya pa rin ang lahat ng pera ng mag-ama. I'll call my friend. Isa siya sa best wedding coordinator. Kaya niya iayos ang kasal namin ni Enzo in weeks. Hindi na nito napigilan ng kasabikan. Ngumisi naman si Augusto. Hindi sa'yo, Iha. Kung hindi sa kanya. At lumabas si Kira sa silid na nasa kanilang likuran. Kira? Gulat na sabi ni Enzo. The janitress will be the first lady of my son. Anunsyo ni Augusto. May malaking ngiti sa mukha nito at halatang punong-puno ng galak. Kabaliktaran naman ito ng itsura ni Natalia na tila pinagbagsakan ng langit at lupa. But, Papa, ano ko? Paano ko? This cannot be. Wait, may ginawa ba sa'yo ang janitress na yan kaya ka nagsasabi ng ganyan? Tell me. Napatayo pa si Natalia sa upuan at dinuro-duro si Kira. Natalia, anong karapatan mong pagsalitaan ng ganyan ng daughter-in-law ko? Sigaw ni Augusto sabay tayo na ikinagulat ng lahat. Napakurap ng ilang beses si Natalia. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Gayun din naman si Enzo, nagulong-gulo na sa mga nangyayari. Gusting, maupo ka nga. Hinatak naman ni Ricardo ang kaibigan. Kira, Marites, maupo na rin kayo. Utos pa nito. Sumunod naman ang dalawa. Halata ang tensyon sa paligid. Malalim na ang paghinga ni Kira dahil sa kaba. Matalim ang tingin sa kanya ni Natalia. Nabalot ng katahimikan ng paligid ng ilang sandali. At nang medyo humupa na ang tensyon, ay nagsalita na sa Ricardo. Nandito ako hindi bilang ninong at kumpare. Nandito ako bilang abogado. Upang ipaliwanag ang magiging last will ni Augusto Madrigal. Panimula ni Ricardo. Dumaan ang lahat sa legal na proseso. May lagda ang lahat ng papel na inilahad ni Ricardo. At lahat ng nakasulat sa papel na yon ay nais ni Augusto. So, is there any question? Lalo na sa'yo, Enzo, na magiging tagapagmana ng lahat ng yaman ni Augusto Madrigal. Tanong na Ricardo. Maraming bumabagabag sa isip ko ngayon. Pero, may isa lang akong tanong na gustong maging malinaw sa mga oras na to. Humarap ito sa kanya. May naluluhang mga mata. Tatay, buhay pa naman kayo pero bakit? Bakit kailangan niyong gawin to? Iiwan niyo rin ba ako tulad ni nanay? Hindi yon ang inaasahan ni Augusto. Mahal na mahal niya ang kanyang uniko iho. Ngunit kailangan niyang itagaw ang katotohanan para sa kapakanan ng anak. Enzo, anak, masalimuot ang mundong ginagalawan natin. Walang kasiguraduhan. Kaya sabi ko nga sa sarili ko nung retirement party ko, bakit kailangan ko pang hintayin ang kamatayan ko kung pwede ko naman ang ibigay sa iyo ang lahat habang nabubuhay pa ako? Pero bakit hindi niyo siya ipapakasal sa akin, Papa? Sabat ni Natalia. I'm his girlfriend. Napatingin ang lahat kay Natalia. Am I right? Bigla itong nahiya sa kanyang ginawa. Yun naman ang tama dahil kami naman ang magkasintahan, nagmamahalan. At hindi naman sila ng muchachang yan. Ricardo, palabasin mo na nga ang babaeng yan dito. Ayoko siya makita. Impet na sabi ni Augusto sa kaibigan. Okay. Your wish is my command. Tumayo na si Ricardo at inaya nang lumabas si Natalia.
But why am I part of this family? And so ano, uupo ka na lang ba dyan? Hindi mo ba ako ipagtatanggol man lang? Sigaw ni Natalia. Nasa estado ng pagkagulat si Enzo. Mas nanaegang takot nitong mawala ang kanyang ama. Ngunit dahil sa iskandalong ginagawa ni Natalia, ay napilitan nitong unahin ang kasintahan. Ninong, pwede po bang sa ibang araw po natin ipagpatuloy yung usapang to? Tanong ni Enzo. Oo naman Enzo, anytime. Just call me kapag handa ka na. Umalis ang magkasintahan na may mabigat na loob si Natalia at magulong isipan si Enzo. Tahimik lamang si Enzo. Nilalamon ng takot dahil pakiramdam niya ay may tinatagong malubhang sakit ang ama. Natatakot na maging ulila. Wala naman siyang pakialam sa mana. Basta makasama pa niya ng matagal ang ama. Tila lumulutong na siya ng mga oras na yon. Ngunit iba nasa isip ni Natalia. Panay ang kanyang daing sa kasintahan. Mula paglabas hanggang sa sasakyan, ay panay ang reklamo nito dahil sa kasal na magaganap. I cannot believe this. Of all these years, hindi pa pala sapat kay Papa lahat ng ginagawa ko sa kanya? Mas pipiliin pa niya ang janitress na yun kaysa sa akin? This cannot be. We have to do something. Dapat ako mapapangasawa mo para makuha ko ang Natalia, please stop. Sigaw ni Enzo. Nagulat naman si Natalia. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya na napigilan ang kanyang bibig sa pagsasalita. Doon niya lang napagtanto na muntik niya nang masabi ang salitang yaman. I need your concern this time, Natalia. Please. Kahit ngayon lang. Mahal kita, alam mo yan, pero natatakot akong iwan ni tatay. Lumuluha ito ang sabi. Natigilan si Natalia. Shh, I'm here. Hindi kita iiwan, nandito lang ako. Wika nito at niyapos ang kasintahan. Sa loob ng bahay kung saan iiwan ang apat, tahimik na nakatingin si Kira at Marites sa dalawang matanda. Alam kong napakalaking abalang ginagawa ko, lalo na sa'yo, Kira. Wala na lang talaga akong ibang maisip na paraan para iligtas ang anak ko mula sa babaeng yan. Wika ni Augusto. Nagsisisi ka ba sa pagtulong sa amin? Tanong ni Ricardo. Oh, wala po yun, sir. Nung tinanggap ko po ang alok ninyo, inihanda ko na po ang sarili ko sa mangyayari. Wala po akong pagsisisi. Handa po akong gawin lahat ng to. Ani ng dalaga. Nasa kondo ni Natalia si Enzo. Doon muna sila dumiretso. Nakaupo sa sala ang dalawa. Tulala si Enzo at pinuproseso ang lahat sa kanyang isipan. Han, anong balak mo? Tanong ni Natalia. I love my father. Pero ikaw din ang buhay ko. Hindi ko kayang magpakasal sa babae hindi ko naman mahal. Wika ni Enzo. Sa sagot na iyon ay lihim ang paghinti ni Natalia dahil alam niyang hawak pa rin niya sa leeg ang binata. I know, pero ano bang mas nangingibabaw? Sunod na tanong nito. Gusto ko magpakasal. Pero hindi kay Kira, kundi sa'yo. Wala naman akong pakialam sa yaman ni tatay. Biglang nahinto ang paghinga ni Natalia nang marinig ang sinabi ng kasintahan. Pakiramdam niya ay handang bitawan ni Enzo ang yaman upang siya ang mapakasalan. No! Bulala si Natalia. Kumunot naman ang noon ni Enzo. Bakas ang paghihinala. I mean, no dahil mas dapat mo unahin ang gusto ni Papa. Bawi nito. Pero kanina lang nagsasabi ka na dapat ikaw ang pakasalan ko. Na technically, ikaw naman talaga dapat dahil ikaw ang girlfriend ko pero bakit ngayon? Biglang hinawakan ni Natalia ang kamay ni Enzo na may pagkataranta. Napag-isipan ko na tama ka. This time, ikaw ang dapat kong unahin. I can't wait. Priority natin si Papa. Kung yun ang gusto niya. I have nothing to be against. Hindi naman niya sinabi maghiwalay tayo, hindi ba? Ang sabi lang naman niya ay ipakasal ka sa janitress na yon.
Pero kahit nakasal ka na sa kanya, ako pa rin naman ang mahal mo, di ba? Yes, Han. Ikaw lang. Wala nang iba. Pinanghawakan ni Natalia ang sinabi ni Enzo. Para kay Enzo, ito na ang pinakamalaking sakripisyo ni Natalia na gagawin nito para sa kanya. Kaya naman, pumayag na itong magpakasal kay Kira. Tila naging kontrabida si Kira sa buhay ng magkasintahan. Siya ang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Ang hindi naman alam ni Enzo, si Kira ang lubos na nagmamahal sa kanya, higit sino man. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Bella Miranda from Caloocan City North, Christine Olsen from Sweden, at Fathma Mansul from Kuwait City. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan lumaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Okay ka lang, Kira? Kaya pa ba? Tanong ni Marites. Kakatapos lang nila sa isang meeting, kasama ang mga coordinators at wedding planner na kinuha ni Augusto upang kanilang makatuwang sa pag-aasikaso sa kasal. Nagiging maganda ang presentation, ngunit halata sa mukha ni Enzo na hindi ito interesado. Panay ang buntong hininga. Tumitig lang ito sa mga slides na pinapakita sa kanila. At sa huli, sasabihin na si Kira na ang bahala dahil kasal naman niya ito. Hindi na kilala ni Kira si Enzo. Tuluyan ang nasira ang kanilang pagkakaibigan. Oo naman, ayos lang ako. Medyo masakit lang yung mga salitang matanggap ko mula kay Enzo. Akala ko handa na akong tanggapin yung mga salitang yun pero iba pala pag harap-harapan mo nang naririnig sa taong mahal mo na ayaw niya sa'yo at nasusuklam siya sa'yo. Naiiyak na sabi ni Kira. Matapos ang meeting, at nakalabas na ang karamihan hanggang sa sila na lang ni Enzo ang natira, nasa labas din noon si Martes upang asikasuhin naman ang mga kamiting nila kanina. Naging tahimik ang paligid, kaya naman si Kira ang unang nagsalita. Enzo, kung may gusto ka, sabihin mo lang. Hindi ko lang naman to kasal. Kasal na. Huwag na huwag mo itutuloy ang gusto mong sabihin. Tila puno ng galit at inis at yamot ang boses ni Enzo. Parang sukdulan ng galit nito sa kanya noong mga oras na yun. Galit ka ba? Lakas loob na tanong ni Kira. Tuluyan ang sumabog si Enzo. Ilang linggo na rin niyang kinikimkim ang kanyang inis sa mga nangyayari. At ang masakit ay si Kira pa talaga ang taong kailangang gumawa nito sa kanya. Alam ni Kira lahat ng hinaing niya sa buhay. Ngunit ngayon, siya ang taong nagpahirap sa kanya. Oo, Kira. Galit na galit ako sa'yo. Mataas ang tono ng boses ni Enzo. Of all the people, bakit ikaw pa? Hindi ko maintindihan kung anong nangyari at bakit kailangan kitang pakasalan. Ano bang ginawa mo kay tatay? Pera bang habol mo? Bakit hindi mo nalang sabihin ng diretso? Bakit kailangan guluhin mo pang buhay ko? Ang buhay namin ni Natalia. Gustong umiyak ni Kira. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili dahil kahit siya ay naiipit lang din naman sa sitwasyon. Hindi niya gustong manghimasok sa relasyon nila. Alam niya ang kanyang lugar. Ngunit sa kabila nito, mas pipiliin niyang siya ay kasuklaman ni Enzo kaysa walang gawin sa masamang balak na Natalia. Nagdesisyon si Sir Augusto kaya yun ang biglang hinampas ni Enzo ang mesa dala ng galit. Tumindig ang lahat ng balahibo ni Kira sa katawan. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Sana lang sumusunod ka talaga kay tatay. Dahil sa oras na malaman ko na may kinalaman ka dito at pera lang ang habol mo,
Hihimas ka ng rehas. Wala akong kaibigan na traidor. Pinagkatiwalaan kita, Kira. Akala ko ba kaibigan kita? Hindi pala. Tila tinuldo ka na talaga ang kanilang pagkakaibigan. Sinampal si Kira ng katotohanan. Nakaaway na rin ang tingin sa kanya ng dating matalik na kaibigan, ng lalaking kaniyang mahal. Paglabas ang pinto ni Enzo, sabay hampas ito doon. Tumulo ang kanyang mga luha hanggang sa umagos na ito ng tuluyan. Humagulgol sa labi sa sakit na nararamdaman. Kanina pa niyang pinipigilan na pumatak ang mga ito dahil ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Ayaw niyang magpaawa. Ayaw niya nang makita ni Enzo na siya'y nasasaktan. Dahil ayaw din ni Enzo na may nakikitang umiiyak, lalo na't kung babae. Ngunit ng mga oras na yon ay hindi niya na mapigilan ng sakit na nararamdaman. Habang nagkukwento kay Marites ay panay ang pahid ng luha ni Kira sa kanyang mga mata. Gusto niyang magpakatatag, ngunit paano? Hay, isipin mo na lang, pag nalaman ni Sir ang totoo, matatauhan din siya. Wala tayong magagawa. At isa pa, kahit sabihin natin ang totoo kay Sir Enzo, hindi pa rin naman siya maniniwala dahil nabubulagan siya sa pagmamahal. Parang ikaw, 'di ba? Pwede ka namang tumanggi. Pero dahil nga mahal mo si Sir Enzo, ayan, heto ka ngayon. Umiiyak, nasasaktan. Sabi pa ni Marites, ganun ba ako katanga para gawin ko lahat ng to? Medyo. Wala mahal mo siya. Ang kasal ng dalawa ay naging lihim sa lahat. Pakiusap ito ni Enzo bilang respeto na lang sa kasintahang si Natalia. Kaya naman patuloy pa rin ang buhay ni Kira bilang janitress sa kumpanya at ang relasyon ni Enzo at Natalia sa likod ni Augusto. Lihim na nagkikita ang dalawa. Minsan ay doon natutulog sa kondo ni Natalia ang binata. Bukod doon, hindi naman mapigilan minsan ni Natalia na magpunta pa rin sa opisina ni Enzo at magreyna-reynahan. Naging mailap ang dalawa sa isa't isa. Napansin naman ito ng mga kasamahan ni Kira. Kung dati ay laging hinahanap ni Enzo si Kira, ngayon ay namumutawi ng ines sa mukha ng binata tuwing maririnig ang pangalan ng dalaga. Isang umaga, hindi naging maganda ang gising ni Enzo dahil nagkaroon sila ng pagtatalo ni Natalia. Nagpumilit kasi si Natalia ang puntahan niya ito sa kondo na hindi naman niya magawa dahil sa dami ng trabaho. Ngunit hindi iyon maintindihan ng dalaga. Bagos, kung ano-ano pang sumbat ang sinabi sa kanya. Pagod na noon si Enzo. Gusto niya ng taong iintindi sa kanya. Hindi lang naman trabaho ang kanyang ginagawa. Kailangan niyang pagsabayan ng pag-aasikaso sa kasal at balansehin din ang oras niya kay Natalia na lihim niyang ginagawa. Tila nauubos na si Enzo ng mga oras na yon. Wala siyang ibang mapagsabihan. Dahil ang dati niyang hingahan ng sama ng loob ay si Kira, ngayon ay tinuturing niya ng traidor na kaibigan. Sir, magandang umaga po. Maglilinis lang po ako ng office ninyo. Paalam ni Kira kay Enzo. Dati abot ay nga ngiti ng bubungad kay Kira mula kay Enzo tuwing lilinisin niya ang opisina nito. At habang siya ay naglilinis ay nagkukwentuhan sila ng kung ano-ano. Ngunit ngayon, nakakabingi ang katahimikan. Tanging ugong ng aircon at tipa ni Enzo sa keyboard ang umalingaw-ngaw. Ingat na ingat si Kira sa kanyang pagkilos. Dahil pakiramdam niya anumang sandali ay pupunahin ni Enzo ang lahat ng kanyang gagawin. Habang naglilinis si Kira, lihim niyang sinusulyapan ng binata. Papatagong pinagmamasan ang maamo nitong mukha na tila nababalot ng problema. Halata ang puyat sa kanyang mga mata. Nag-alala tuloy si Kira dahil kilala niya si Enzo. Sa ganitong sitwasyon ay nais nito ng kausap. Paghihingahan ng sama ng loob o hindi kaya tagapakinig ng kanyang kwento. Ngunit paano niya yung gagampanan kung may gahiganteng pader ng namamagitan sa kanilang dalawa? Hanggang sa matapos siyang maglinis at nagpaalam na sa binata. Sir, tapos na po ako maglinis. Alis na po ako.
Pitpit ang kanyang mga gamit sa panglinis ay pumunta na si Kira sa may pinto. Palabas ito ng pinto, ngunit ni isang saryap ay hindi ginawa ni Enzo. Tutok pa rin ito sa kanyang computer at abala sa pagtatrabaho. Nanlumo si Kira. Hindi niya matiis na hindi mag-alala sa binata. Muli itong humarap kay Enzo at lakas loob na nagsalita. Sir, alam ko pong nagngingit-ngit po kayo sa galit sa akin pero huwag niyo naman po sanang pabayaan ang sarili ninyo. Kung ano man po ang pinagdaraanan niyo, alam ko po na malalagpasan niyo rin po ito. Hindi ko na masasabing andito lang ako at handang makinig dahil alam ko pong galit kayo sa akin. Pero hiling ko lang po sana na makahanap kayo ng taong pwedeng pagkwentuhan niyo ng dinadala ninyo. Alam nating dalawa na yun ang pinakakailangan niyo sa oras na to. Sige po sir, alis na po ako. At maniwala po kayo sa hindi. Sorry po sa lahat. Sabay labas ang pinto. Napatunghay si Enzo. Nagulat sa mga sinabi ni Kira. Hindi man ito nakita ang itsura ng dalaga. Alam nitong humuhugot si Kira ng isang katutak na lakas ng loob upang sabihin ang lahat ng iyon sa kanya. Huminto si Enzo sa kanyang ginagawa. Sumandal sa kanyang silya at initsa ang papel na nasa harapan. Enzo, ano bang nangyayari sa'yo? Wika nito sa kanyang sarili na maghalong yamot at paggalito. Napahawak si Enzo sa kanyang sentido. Hindi ito sumasakit ngunit habang hawak niya ito ay nagugunita niya ang masasayang alaala ni Kira. Hindi man ito bilang magkasintahan ngunit bilang matalik na magkaibigan. Sir, alam niyo naman pala na spoiled brat ang jowa niyo. Nagre-reklamo ka pa. Totoo naman po kasi sir ang sinabi ni Ma'am Natalia. Nawawala na kayo ng oras sa kanya pero dapat maintindihan niya rin na may trabaho po kayo. Ewan ko ba naman po kasi sa inyo. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, ganyang ugali pang nagustuhan ninyo. Mahal mo po ba sir? Kung mahal niyo, hindi magtiis kayo. Anong gagawin po natin kahit anong litanya ko po sa inyo habang naglilinis ang office niyo? Hindi niyo naman po ako pakikinggan. Tama po ba? Ito ang mga payo ni Kira. Mapanakit, ngunit totoo. Mga payo na kahit paulit-ulit niyang pakinggan kay Kira, ay hindi siya nagsasawa. Ang atensyon nitong binibigay sa kanya na hindi niya alam kung bakit gumagaan ang kanyang pakiramdam, ngunit ngayon ay biglang naglaho ang lahat. O siya lang ang naglagay ng harang sa kanilang dalawa. Nang nakalabas na ng opisina si Kira, humahangos ito papuntang banyo upang doon magpahimasmas at pagsisihan ang kanyang ginawa. Nang hindi nito mapansin na paparating pala si Natalia ay nagkabungguan sila. Ano ba? Pwede bang tingnan mo ang tinadaanan mo? At isa pa yung tumbler ko oh. Sigaw ni Natalia na may halong gigil. Bumagsak kasi ang kanyang mamahaling tumbler sa sahig. Hindi naman ito nasira, ngunit ang reaksyon ni Natalia ay sobra-sobra. Para bang ikamamatay niya ng pagbagsak ng kanyang tumbler. Nasa pasilyo sila noon at dahil sa iskandalong sigaw ni Natalia ay napatingin ang lahat sa kanilang kinaroroonan. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Nakayokong sabi ni Kira. Tingnan mo kasi ang dinadaanan mo. Paano kung magkaroon ng dentong tumbler ko? Kaya mo ba tong palitan? Sita ni Natalia. Hindi mo ba alam na mas mahal pa to kaysa sa buhay mo? Pagtunghay ni Kira ay nakita nito si Natalia. Yakap-yakap ang mamahalin niyang tumbler. Napapikit na lang si Kira at abot langit ang panghingi ng tawad. Bakit ba sa lahat ng araw, ngayon pa sila nagkadaupang palad? Sorry po ma'am. Sorry po talaga. Hindi ko po kasi kayo. At natigil na sa pagsasalita si Kira dahil nakita na lang niya si Natalia na binubuhusan siya ng malamig na tubig galing sa tumbler na hawak nito. Nanindig ang balahibo ni sa katawan ni Kira ng oras na yon. Nakatitig din sa kanya ang lahat. Yan ang bagay sa'yo. Chimay ka. Wika sa kanya ni Natalia matapos ubusin ang laman ng tumbler. Nang nakaganti na ito ay lumakad na ito pasulong na parang walang nangyari. At
Iniwan si Kira na nakatayo. Napapikit na lang noon si Kira. Gusto na lang na magpakain sa lupa. Kaya ko pa kayang tagalan to? Nalulumo nito ang sabi sa kanyang sarili. Nabalitaan ni Marites ang nangyari. Agad siyang pinuntahan ng kaibigan at sinamahan sa kanilang locker upang makapagpalit ng damit. Bakit naman hindi ka lumaban? Sana hinampas mo sa kanya. Yung pinagmamalaki niyang tumbler para malaman niya na magkaroon lang yun ng dent pag hinampas sa mukha niya. Ang OA niya sa part na yun nakakagigil. Kung ako lang nandun, baka, bahala na lang talaga kung masisante ako. Pero ihahampas ko talaga sa ratakada niyang ilong yung tumbler niya. Gigil na sabi ni Marites. Habang hinihintay si Kira na makapagpalit ng damit. Hayaan mo na yun, Marites. May kasalanan din naman ako dahil hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. At bukod doon, kasalanan ko din kung bakit hindi silang ikakasal ni Sir Enzo. Pala ko sa love story nila. Kaya may karapatan lang siyang magalit sa akin. Kira naman, alam naman natin kung bakit humantong ang lahat sa ganito. At alam nating dalawa na siya rin ang may kasalanan kung bakit tayo nasa sitwasyong to. Paalala pa ni Marites. Tunay naman ang sinabi ni Marites. Si Natalia rin naman ang punot dulo ng lahat ng to. Nakita sa CCTV footage ang anggulo kung saan nilagyan niya ng kung anong pulbos ang inumin na binigay niya kay Augusto ng gabing yon. Sinundan nila ang bawat CCTV camera na makikita. Ang kilos si Natalia at ang eksenang binigay niya ang baso kay Augusto. Matapos ay sinundan nila si Natalia hanggang puntahan nito si Enzo. Kasabay nito ay ang mga kamera na nakuhana ng anggulo ni Kira at nakita nila sa dirty kitchen ang pagkabasag ng baso hanggang sa hinimura nito ng pusa na si Muning at nangisay lang makalipas ang ilang minuto. Habang pinapanood yon ni Augusto at Ricardo ay nanlalamig silang dalawa sa takot. Hindi nila akalain na sa likod ng magandang mukha ni Natalia ay nagtatago ang puso niyang ahas na handang tuklawin si Augusto, makuha lang ang nais nito. Nung una hindi maintindihan ni Augusto ang motibo ni Natalia. Gayong kasintahan naman ito ng anak niya. Nakaligtaan nito ang usapang yaman at pera na siyang paunawa ni Ricardo. Bilang magaling na abogado ay may naisip itong maaaring dahilan at nakaisip si Ricardo ng ilang hakbang upang makakalap ng ebidensya. Pinaimbestigahan niya na si Natalia. Tuso ang kanyang pamilya at matinik magtago ng baho. Ngunit sa tulad ni Ricardo walang inaatrasan at sanay sa ganitong kalakaran ay nalaman niya ang mabahong pagkatao ng pamilya ni Natalia. Sa ibang bansa ay nalulong ang ama nito sa sugal at nakakulong. Ang ina naman nito ay naloko sa pagbili ng mga ginto. Lahat ng kanilang negosyo sa ibang bansa ay wala na at ang natitira na lang ay yung nandito sa Pilipinas na pinamamahalaan naman ni Natalia. Gayunpaman, hindi na nito kayang sustentohan ang luho ni Natalia kaya naisip nitong kamkame ng yaman ng pamilya ni Enzo nang sa gayon ay hindi siya maghihirap. Nag-alala si Augusto sa kapakanan ng kanyang anak kaya kahit alam niya magkakasira silang mag-ama ay ipinagkasundo niya ito sa babaeng alam niyang aalagaan siya at iyon ay si Kira. Inilihad na Ricardo at Augusto ang lahat ng to kay Kira at Marites. Natulala ng ilang minuto ang dalawa sa kanilang nalaman. Alam kong mahirap ang ipapagawa ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. May kapalit itong malaking halaga. Alok ni Augusto sa dalaga. Pinalampas na lang ni Kira ang ginawa sa kanyang malditang si Natalia. Kahit nagigil si Marites, ngunit hindi naman yan inaasahan ni Enzo. Hahabulin niya dapat si Kira upang humingi ng tawad. Kilala niya rin si Kira. Hindi naman siya masamang tao. Nang marinig ni Enzo ang mga salitang binigkas ni Kira, ramdam niya ang pag-aalala nito bilang kaibigan. Napagtanto ni Enzo na nadadala lang ng sama ng loob at galit. Walang ipinakitang masama si Kira sa kanya. Nagtiis ito sa kanyang mga magaspang na ugali. Palaging may ngiti sa mga labi
kahit malapit nang bumagsak ang mga luha. Lahat ng yon ay nakikita ni Enzo, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang galit. At bigla siyang natauhan nung naramdaman niyang kahit kasama niya si Natalia sa labang ito, ay tila mag-isa lang siya. May kung anong yamot ang naramdaman ni Enzo nang makita ang ginawa ni Natalia kay Kira. Hindi para kay Kira kung hindi para sa kasintahan. That muchacha? I am very pissed off. My gosh, yung tumbler ko. Limited edition pa naman to. Bulumod ni Natalia, nagigil habang naglalakad. Nasa isang tabi lang noon si Enzo. Sa katunayan, ay nalagpasan na siya ni Natalia dahil nakatuon ang atensyon nito sa tumbler. Nakuhang umiling ni Enzo sa sobrang pagkadismaya dahil sa hindi makataong ginawa ni Natalia. Agad nitong pinuntahan si Kira at nang nakarating siya sa pinto ng locker room, ay may naulinigan nitong nag-uusap. Alam mo, kung ako yung nasa posisyon mo, para maging worth it lahat ng ginagawa ng magjowa sa'yo, tinanggap mo na yung pera. Sumbat ni Marites. Nagpantig ang tenga ni Enzo. Umakyat na naman ang dugo niya sa ulo. Ngunit sa pagkakataon to, ay mas pinili niya munang makinig pa sa usapan ng dalawa. Marites, aanin ko naman ang pera kung kakainin naman ako ng konsensya. At yun ang pagkakaiba namin ni Ma'am Natalia. Hindi ko naman kayang maatim na lokohin sina Sir Augusto. Lalo na si Sir Enzo. At saka huwag na nga natin tong pag-usapan. Hindi naman ako nasaktan kaya tara na. Bumalik na tayo sa trabaho. Ani ni Kira. Nang marinig iyon ni Enzo ay dali-dali siyang umalis. Bumalik na siya sa kanyang opisina at doon ay nadatnan niya si Natalia. Nakabusangot. Inis na inis at panay ang punas sa mamahalin niyang tumbler. Han, ano? Nagmamaang-maangan dapat si Enzo sa pagdating ng kasintahan ngunit bumungad agad sa kanya ang hinaing nito sa nangyari sa kanyang tumbler. That Jamay? Pinangga niya ako at nahulog yung tumbler ko. This is a limited edition tumbler at collaboration to with Jenny of Blackpink. Alam niyo bang worth 10,000 pesos ang tumbler na to? Gigil na sabi ni Natalia. Han, bakit ka naman kasi nagdadala ng tumbler na ganyan kamahal? Iinuman lang naman. No, it's not. Pagputol ni Natalia sa sinabi ni Enzo at pinilit pa rin ang kanyang hinaing. Umiling na lang si Enzo. Naupo sa kanyang silya at hinayaan ang kasintahan. Natapos na ang litanya ni Natalia, gayon din ang trabaho ni Enzo. Para niya nang naging talent ang pagteteng ang kawali tuwing magkakaganito ang kasintahan. Subalit, may isang sumbat ang nakapagpapantig ng tenga ni Enzo. Siguro nagkakagusto ka na sa Chimay na yun. Siguro hindi mo na ako mahal kaya ganin ka na sa akin. Siguro maghiwalay na lang tayo. At nagsimula na itong umiyak. Ang pagtulo ng luha ang isa sa kahinaan ni Enzo na siyang madalas maging bala ni Natalia tuwing sila ay mag-aaway. O di kaya ayaw siyang sundin ni Enzo. Much better kung maghihiwalay na lang tayo. Total, ikakasal ka naman na talaga sa kanya. Tanggap ko na nga magiging mistress ako for the moment. Ang laki na ng sakripisyo ko, tapos ganyan ka pa sa akin? Mas kakampihan mo pa siya? Dagdag pa nito, na tila hinahamon si Enzo. No, hindi ganon. Tumayo si Enzo. Lumapit sa kasintahan at hinawakan ng kamay. Marami lang ako iniisip ngayon. Ayoko na sanang dumagdag pa tong problema mo sa tumbler mo. Intindihin mo naman ako kahit kaunti. I will forgive you. If papalitan mo tong tumbler ko. Hiling ni Natalia na papikit-pikit pa ang mga mata. Ang limited edition na tumbler na yon ay naging daan upang magkaroon ng siwang ang nabubulagang mga mata ni Enzo sa tunay na ugali ni Natalia. Gusto niyang puntahan si Kira sa bahay nito upang makipag-usap. Makipagkwentuhan tulad ng ginagawa na noong hindi pa nangyayari ang lahat ng to. Ngunit nalalamon siya ng konsensya dahil mahal niya naman si Natalia at maaaring makasira lang ito sa tinatago nilang relasyon.
Ayaw niya maghinala si Natalia dahil hindi lang sina Augusto ang may kailangang pinoprotektahan. Nandulumong umuwi si Enzo. Nakita niya sa terasa ang ama sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Umiinom ng tsaa. Nakatanaw sa kalangitan. Naiisip niyang puntahan ng ama. Dahil ito na lang ang tanging taong pwede niyang kausapin na hindi siya makokonsensya. Tay, sabi nito sa ama. Oh, andyan ka na pala. Halika, maupo ka. Kumain ka na ba? Gusto mo bang ipaganda kita ng hapunan at samahan ako dito? Alok ng ama. Ngiti lang ang sinagot ni Enzo. Gustong-gustong gawin ito ni Augusto sa anak. Ang sabay silang kumain at magkwentuhan ng kung ano-ano sa ilalim ng mga bituin at ng buwan. Matagal na nilang hindi ito nagagawa dahil sa pagiging abala sa trabaho. At syempre, palaging kasama ni Enzo si Natalia. Alam mo anak, natutuwa ako at nagkaroon ka na rin ng tatay time. Biro ni Augusto. Tatay, ano pong ibig niyong sabihin? Noon kasi, palagi kang naka-babe time. Akala ko nga nakalimutan mo na ako. Si tatay, ano po bang sinasabi ninyo? Nagiging abala lang po talaga ako. Depensa ni Enzo. Ngayon niya naramdaman ang pangungulila ng ama. Naramdaman niya ang kanyang pagkukulang na matagal nang sinabi sa kanya ni Kira. Alam mo, hindi lang nagsasalita si Sir Augusto pero minsan nakikita ako sa mga mata niya na namimiss ka niya. Hindi ba kayo nagbabonding tuwing weekends o di kayo nagkukwentuhan sa hapunan? Wika noon sa kanya ni Kira na kanyang binaliwala. Naluluha si Enzo sa sakit na nararamdaman. Pilit siyang sumubo ng pagkain na inihain sa kanya ng kanyang tatay. Kahit pabiro lang ang sinabi ng kanyang tatay, ay tumagos iyon sa kanyang puso ang mga sinabi nito. Napansin naman ni Augusto na lubos na naapektuhan ng anak sa kanyang sinabi. Ay, ewan ko ba, dalan lang siguro to ng katandaan kaya masyado na ako nagiging emosyonal. Bawi pa ni Augusto. Mabilis na inubos ni Enzo ang pagkain. Naiiyak man ay sarap na sarap siya sa kanyang kinakain kasama ang ama habang nasa terasa. Tatay, bakit gusto niyo po akong ipakasal kay Kira? Ano po bang meron sa kanya at sa dami ng babae? Kay Kira niyo pa talaga ako gustong ipakasal. Lakas loob na tanong nito sa ama. Humarap si Augusto sa anak. Dahil nakikita akong sa kanya katunay na magiging masaya. Mas maaalagaan ka niya at mas panatag ako kung siya ang makakasama mo. Pero hindi ko naman po siya mahal. Ang mahal ko po ay si... Alam ko. Pagputol ni Augusto sa sinabi ng anak. Si Natalia ang hinihiyaw ng puso mo. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi malaman ng lihim pa rin kayo nagkikita at pumupunta pa rin sa opisina na tila walang pinangingilagan. At yun ang dahilan kaya ayaw mong isa publiko ang kasal ni Kira. Napayuko si Enzo. Alam niyang mali pero hindi niya mahindian si Natalia. Ayaw niya magkahiwalay silang dalawa dahil siya ang mahal niya at hindi naman si Kira. Tatay, Enzo, kilala mo ako. Hindi ako kikilos ng ganito kung walang dahilan. At sana pagkatiwalaan mo lang ako sa ginagawa ko. Dahil ito lang naman ang tanging paraan para protektahan ka. Kahit wala na ako. Ani ni Augusto. Nang dahil sa pag-uusap nilang mag-ama, may mga bagay si Enzo ang napagtanto. Hindi man maliwanag sa kanya kung anong dahilan ng ama, ramdam nito ang pagmamahal nito sa kanya. Sadyang nahihiwagaan lang siya sa mga nangyayari. Ngunit hindi siya hihintayin ng panahon upang maintindihan ang mga nangyayari. Dahil ano't anuman ay tuloy pa rin ang kasal nila ni Kira. Enzo, may gusto ka pa bang idagdag sa guest list para ma-finalize na sana ang lahat? Nahihiyang tanong ni Kira. Bagamat nabubuksan na ang mga mata ni Enzo sa mga nangyayari, ay malamig pa rin ang pakikitungo nito sa dalaga. Ikaw, kasal mo naman yan. Tugon na lamang nito. Kaharap nila ang wedding coordinator, napayuko na lamang ito ng todo. Bumuntong hininga naman si Kira at pilit nang umiti upang hindi mailing ang wedding coordinator. Okay na to, wala na po kaming idadagdag.
Nakangiting sabi naman ni Kira. Bumaling ito sa binata. Sige Enzo, magpahinga ka na. Ako na lang ang haharap para sa mga final wedding plans. Alam ko namang pagod ka sa trabaho. Kahit na malamig ang pakikitungo ni Enzo, ay sobrang bait pa rin ni Kira sa kanya. Hindi niya maiwasang ikumpara ang kasintahan sa dalaga. Dahil hindi pa man din sila kinasal ni Natalia, ay puro na ito rant sa kanya. Siya ang laging nasusunod at siya lang ang laging tama. Kabaliktaran nito ni Kira na tahimik at handang makinig sa kanya. Naiintindihang pagod siya sa trabaho at walang reklamo doon. Sumasagi rin sa isipan ni Enzo na baka nagbabalat kayo lang si Kira. Ngunit kung ibabase niya ang lahat ng ito ayon sa pagkakakilala niya sa dalaga, ay tunay na ganito talaga ang ugali ni Kira. Maalaga at maunawain. Tulad nga ng sabi ng kanyang ama. Patayo na noon si Enzo nang may hinabol na sabihin si Kira. Nga pala, gumawa ko ng wedding plan natin. Nahihiyang sabi nito. Ilang page lang naman yan mula sa church hanggang sa reception para alam mo yung mga mangyayari. Huwag ka mag-aalala, siniguro kong gusto mo lahat mula sa kulay at pagkain. Simple lang to. At walang gaanong program. Kinuha lang ito ni Enzo at saka umalis. Naiwang mag-isa si Kira, bumuntong hininga at tumulo ang ilang luha. Ano ka ba, Kira? Hindi ka ba nagsasawang umiyak ng ganyan si Enzo? Nito sa kanyang sarili. Sa sasakyan, alam ni Enzo lumalambot na ang kanyang puso para sa dalagang si Kira. Nakokonsensya na rin siya sa trato niya sa dating kaibigan. Ngunit ito ang palagay niyang tama para maisalba ang relasyon nila ni Natalia at mas mabantayan ito sa kanyang mga balak. Ayaw pang umalis ni Enzo. Nakatitig lang ito sa papel na binigay sa kanya ni Kira. Naisipan niya itong buksan at tignan. Simple lang ang kasal. Sa lumang simbahan ito gaganapin ng karaniwang araw. Simbahan kung saan ginanap ang binyag ni Enzo nang siya ay sanggol pa. Kulay berde ang motif ng kasal, ang paboritong kulay ng binata. Mga lutong Pinoy ang pagkain sa reception. Mga paboritong pagkain ni Enzo na personal na tinikman ni Kira isa-isa. Kahit na si Kira ang palaging kasama ng wedding coordinator, ay puro paborito ni Enzo ang isinaalang-alang ng dalaga. Mas nilaman si Enzo ng kanyang konsensya. Hindi man niya aminin, sinasampal na siya ng tadhana kung sino nga ba ang tunay na babaeng pinapahalagahan siya. Nakita na lang ni Enzo ang sarili na papunta sa condo ni Natalia. Dalang wedding plan na ginawa ni Kira. Pinakita niya ito sa kasintahan at tinanong kung anong opinion niya dito. This is so cheap. Bungad nito na makita pa lang ang unang pahina ng papel. Wala bang ibang available na simbahan? Kung ako ang bride mo, sa Manila Cathedral tayo ikakasal. Tapos, green ang motif. Ew, pang tsimay talaga ang taste. Dapat gold or red. Yun yung mga kulay na pang mayaman, but green? Yuck! Masuka-suka nitong sabi. Hinayaan lang ni Enzo magsalita si Natalia. Paglipat nito sa sumunod na pahina, ay pinulaan nito ang mga dish na nakalista. Wala naman daw masarap sa mga Filipino food na ihahain sa kasal. At bukod doon, bakit kaunti lang daw ang bisita? Ayaw niya ng ganoong kasal. Gusto niya ay in grande at mapapabalita sa telebisyon kung gaanong kaganda at kalaki ang magagastos sa kanyang kasal. Hay, mabuti na lang at hindi natin magiging wedding to. At least, hindi to naka-public at oras na tayong ikakasal, walang issue. Dahil hindi naman kalat na nagkasal kayo ng tsimay na to. Don't worry, hon. Makuha mo lang yung... Biglang huminto si Natalia dahil nakita niyang kumunot ang noo ni Enzo. Masasabi na naman niya ang salitang yaman. I mean, mapagbigyan mo lang si Papa. And after ilang months, pwede ka na mag-file ng annulment. I'm sure gugustuhin din yun ng tsimay na yun lalo na't pinapakita mo sa kanya na wala kang pakialam sa kanya. Madali na lang din lang yan ng babaeng yon. Ignorante at walang utak ang mga tulad niya. Pera lang ang katapat ng mga tulad niyang dukha. Nakatitig lang noon si Enzo sa kasintahan. At para kay Natalia, yon ang paraan ni Enzo.
sa pagsang-ayon sa kanya. Umusbong ang hinala sa isipan ni Enzo. Tila may binabalak ito na kung ano. Bukod sa pananatili bilang kasintahan niya, sa kabila ng pagpapakasalanan ni Kira, naglalaban ang kanyang puso at isipan tungkol kay Natalia. Alam ng isip niyang may mali sa kinikilos ni Natalia, ngunit sumasalungat ang sigaw ng kanyang puso. Hinihiyaw nitong siya ay magtiwala at mahalin lang si Natalia. Nang gabing yon, kalapit ni Enzo si Natalia sa kama. Mahimbing na natutulog si Natalia habang nakayakap sa kanya. Nakatitig si Enzo sa kasintahan at iniisip ang kanilang mga pinagdaanan. Napapatanong sa kanyang isipan kung minsan ba kinamusta siya ni Natalia. Tinanong kung anong kanyang gusto o hindi kaya hayaan siya sa kanyang pasya. Sa tagal na lang magkasintahan, parang walang ganon na naging eksena sa kanilang dalawa. Natawa si Enzo at biglang sumagi sa kanyang isip si Kira. Si Kira na kahit kaibigan lang niya ay alam ang kanyang mga gusto at ayaw. Hindi umalis sa kanyang tabi. Kahit na paulit-ulit siyang dumadaing sa kanyang kasintahan. Mga tawanan na kay lakas at wala silang pakialam sa mundo, basta ang alam lang nila ay masaya silang dalawa. Nalumbay si Enzo at ng oras na yon, gusto niyang kausapin si Kira. Mahimbing nang natutulog si Kira ng oras na yon. Sa kanyang munting inupahang bahay, kahit na magiging asawa niya na ang isang Enzo Madrigal, ay mas gusto pa rin niyang sulitin ang mga araw na mapayapa siyang natutulog sa kanyang munting bahay. Nang magising si Kira, dahil sa kahol ng mga aso at tinig mula sa labas na sinisigaw ang kanyang pangalan, pupungas-pungas at tumayo si Kira. Dumampot na lang ito ng unan upang itabing at saka lumabas. Sa pagdungaw niya sa bintana, nahulas ang kanyang antok at nagulat sa nakita. Enzo? Bulalas ito. Nasa sala na ang dalawa. Nakaupo si Enzo sa tapat ni Kira. Naghain si Kira ng kape at biskwit para sa kanyang biglaang bisita. Sir, ano pong I'm sorry. Usal ni Enzo. Nanlaki mo mata ni Kira. Po? Sorry. Kasi binaliwala akong pagkakaibigan natin. At hindi naging maganda ang trato ko sa'yo. Nakokonsensya na ako sa ginagawa ko sa'yo. Alam kong may dahilan kung bakit ka pinapayagan ng tatay na pakasalan ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama nandito ako, basta ang alam ko lang. Namimiss ko ng kaibigan ko. Wika ni Enzo. Ang mga luhang matagal nang tinatago ni Kira tuwing nasa harap niya si Enzo ay biglang nagpumiglas. Salamat. Salamat dahil kahit papano, napahalagahan mo yung pagkakaibigan natin. Marami pong gustong sabihin si Kira kay Enzo. Gusto niyang umamin at sabihin ang dahilan ng lahat ng to. Ngunit, pinangunahan siya ng takot. May hiling lang sana ako. Wika ni Enzo. Hindi naman umimik si Kira at nakatitig lang kay Enzo. Pakiusap. Umatras ka na sa kasal. Hiling nito. Bigla namang nanlamig si Kira. Naisip niya ang ginagawa lang ito ni Enzo upang maging malaya. Kung hindi lang buhay ang magiging kapalit ng kanyang pag-atras, ay gagawin niya. Huwag lang masaktan pa si Enzo. Ngunit kung aatras siya, maaari itong ikapahamak ng binata sa kamay ng sakim na si Natalia. Sorry, pero hindi ko magagawa yun. Tumayo si Kira at tumalikod kay Enzo. Pero bakit? Please, ipaintindi mo sa akin kung bakit. Anong dahilan mo para napapayag ka ni tatay na pakasalan ako? Dahil ba sa pera? Magkano bang Isang malakas sa sampal ang sumalubong kay Enzo. Nanlilisik ang mga mata ni Kira sa galit. Oo, isa lang akong hamak na janitress. Pero hindi ako mukhang pera. Ginagawa ko tong lahat ng to dahil mahal kita. Mahal na mahal kita na handa kong isakripisyo ang lahat para sa'yo. Kumawala ang damdamin ni Kira na matagal nang nagtatago. Maski siya ay nagulat sa kanyang ginawa. Ngunit tapos na. Nasabi niya na ang nilalaman ng kanyang puso. Mahal,
Mo, umalis ka na, please. Enzo. Tumalikod si Kira at sinigawan si Enzo. Wala namang masabi si Enzo. Nagulat siya sa kanyang nalaman. Ngunit sa kabila nito ay may saya siyang naramdaman na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang tagal ni Enzo sa tapat ng bahay ni Kira. Andan lang siya sa loob ng kanyang sasakyan. Nakatanaw sa pintong kaniyang nalabasan kanina. Parang sasabog ang puso niya sa kanyang nalaman. Ngunit hindi niya alam kung bakit tuwa ang kaniyang naramdaman. Hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ang kaniyang ninong Ricardo. Oh, iho, may nangyari ba? Gabing-gabi na, bakit bigla kang napadalaw? Salubong na Ricardo sa inaanak. Ikinuwento ni Enzo ang nangyari. Mula sa ginawang wedding plan ni Kira para sa kanya, hanggang sa hilingin niyang umatras si Kira sa kasal. Habang seryoso si Enzo na nagkukwento, ay natatawa naman si Ricardo. Hanggang sa hindi nito mapigilang tumawa. Ninong, may nakakatawa po ba sa sinabi ko? Di ko na nga po alam ang nararamdaman ko tapos tinatawanan niyo pa ako. Hindi ko naman masabi to kay tatay. Daing ni Enzo. Hay, inaanak. Alam mo, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Alamin mo kung sino ba talaga sa dalawang babaeng to ang mahal mo. Kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tandaan mo, wala sa tagal ng relasyon ng pag-ibig. Kung minsan, kung sino pa yung hindi mo inaasahan, siya palang nakatadhana sa'yo. Nakangiti nito ang sabi. Kumunot naman ang noon ng binata. Ayoko sana mangialam sa bagay na yan pero mukhang kailangan. May inilabas sa USB si Ricardo. Eto, baka makatulong ang laman nito para maging malinaw sa iyo ang lahat. Pusturang-pustura ang binata habang nakatitig sa salamin. Maingay ang silid. Hindi siya makapaniwalang suot niya ang barong Tagalog na may bordang puti sa dibdib at manggas. Kamisita de chino ang panloob. Itim na pantalon at makintab na sapatos. Lahat ng to ay hindi akalain ni Enzo na magiging maganda ang sukat sa kanya, lalo na at isang beses ay hindi niya ito sinukat habang ginagawa. Kasama ni Enzo sa silid ang ilang sastre, photographer at best man. Sir, napakaswerte niyo po sa mapapangasawa ninyo. Wika ng sastre na tinulungan ni Enzo sa pag-aayos ng kanyang damit. Napaisip si Enzo kung anong tinutukoy ng sastre. Napakunot ito, ngunit hindi nagsalita. Abala pa rin ang sastre sa pagsipat sa barong na kanyang gawa at patuloy sa pagsasalita. Super metikulosa na Miss Kira. Kung hindi niyo po na itatanong, nakailang ulit na po kami ng tahe sa pantalon at barong dahil hindi niya nagugustuhan ng sukat. Ang tagal niyo na po siguro, ano? Kasi ultimo maliit na detalye tulad ng nangangati kayo sa etiketa ay alam niya. Wika ng madaldal na sastre. Isang maliit naman na ngiti ang gumuhit sa labi ng banata. Hindi nito akalain na natatandaan ito ni Kira. Kahit na minsan niya lang itong nabanggit sa dalaga. Pwede niyo ba muna akong iwan? Malamig na wika ni Enzo. Mabilis namang sumunod ang mga tao na nasa silid. Naisip nilang dumaranas ng pre-wedding blues si Enzo kaya kailangan ito ng oras na mag-isa. Maaga pa naman kaya hinayaan muna na lang binata. Nang makalipas na ang lahat, ay muling tinignan ni Enzo ang sarili sa salamin. Tahimik na ang paligid. Hinuplas niya ang suot niyang barong at kwelyo nito. Nakapa niyang borda sa may batok. Napangisi ito ngunit may halong inis sa sarili. Kira, bakit pa kasi ngayon lang kita nakalala? Wika nito. Napapikit sandali at sinabi sa sarili na mula sa segundo na to, hahayaan niya na ang tunay niyang nararamdaman ng magdesisyon sa kanyang mga susunod na hakbang. Sa kwarto kung nasaan ang bride na si Kira ay humahangos na nagpunta si Enzo. Pagbukas niya ng pinto ay walang ibang tao doon, kung hindi ang kanyang amang si Augusto. Nakatalikod ito sa may pinto. May suot din na barong at nakatanaw sa bintana sa harapan nito. Tanaw ang hardin na punong-puno ng berdeng dahon. Doon ang reception ng kasal. Abala ang lahat ng tao sa labas. Tatay? Laking pagtataka nito. Lumingon si Augusto at nakita ang anak.
Pinalapit niya ito sa kanya. Napansin naman ni Enzo na may hawak itong papel. Nakatupi sa 3. Anak, pinabibigay ni Kira. At muli itong humarap sa may bintana. Pagbuklat ni Enzo sa papel, hindi pa man lang niya nabasa kung kanino galing ay alam na nitong sulat kamay ito ni Kira. Enzo, patawarin mo ko. Bilang kaibigan mo, alam kong labag ang lahat ng to sa loob mo. Alam ko din na kahit anong gawin ko, hindi ko matuturuan ang puso mo na mahalin ako. Aaminin ko, sobrang sakit para sa akin na ipagsiksikan ang sarili ko para mapansin mo. Pero ito lang ang tanging paraan para protektahan kita sa taong gustong manakit sa'yo. Akala ko kaya kong tiisin ang sakit na nararamdaman ko. Pero nung nakiusap sa harap ko, naisip ko, hindi ko pala kayang makita ka nagdurusa. Kaya naman, aatras na ako sa kasal. Ang hiling ko lang, na maging masaya ka at tigtas ka palagi. Paalam, Kira. Matapos basahin ni Enzo ang liham, natulala ito ng ilang segundo. Huwag kang mag-aalala. Kung ano mang laman ng sulat ay wala akong ideya. Gusto ko kaming basahin kanina ay nakukonsensya ako dahil para sa iyong sulat na yan. Ani ni Augusto. Tay, yun lang ang sinabi ni Enzo, ngunit alam na nito ang kahulugan ng sinabi ng kanyang anak. Nagpaalam siya kanina sa akin. Gusto kong pigilan siya pero hindi ko magawa. Nanalo ka na anak. Pinapunta ko na ang ninong Ricardo mo kay Natalia para kayo ang ikasal. Ito naman ang nais niyo, hindi ba? Wika nito, sabay baling sa anak. Tinanggap ko naman ang kahinatnan ko nung una pa lang. Wala namang permanente sa mundo. Itong lahat ng to, malilimutan din lahat ng to. At sa kabilang buhay, sarili ko lang din naman ang madadala ko. Pero anak, ginagawa kong lahat ng to para protektahan ka. Kaso, mukhang kahit anong gawin ko, kayo pa rin ni Natalia ang sinasabi nilang endgame. Ginawang biro na lang ni Augusto ang sitwasyon. Sa katunayan, wala naman siyang pakialam kung kitilin ni Natalia ang kanyang buhay ora mismo. Ang tanging kinakatakot nga lang ay kung ganun din ang gawin nito sa kanyang anak nang dahil lang sa pera at yaman. Subalit, iyon na yata ang kanilang kapalaran. Ang mawala sa mundo at maiwan ng anak sa kamay ng isang babaeng gahaman. Tatay, hindi naman po sa... Shhh! Biglang niyakap ni Augusto ang anak. Best wishes, anak. Tandaan mo, I'm very proud of you. Wika nito. Sige na, mag-ayos ka na. Ito dapat ang pinakamasayang araw mo dahil ikakasal ka na sa taong mahal mo. Mapatawad niyo sana ako sa ginawa ko. At palagi mong tatandaan na mahal kita. Hindi maintindihan ni Enzo ang nararamdaman. Dapat ay masaya siya dahil si Natalia na ang kanyang pakakasalan. Ngunit tila ba para bang namamaalam na ang kanyang ama. Sakay ng bridal car, nasa loob na to si Natalia. Suot ang wedding gown ni Kira na mabuti na lang ay kasukat niya. Irritable man dahil ni isa sa detalye ng kasal ay wala siyang gusto, ay pinilit niyang tanggapin ang sitwasyon. Okay lang to, Natalia. Calm down. Kesa naman walang matupad sa plano mo at maging second wife ka. This is much better. Wika nito sa sarili. Pilit ng ngiti ang bumungad sa mukha ni Natalia nang pagbaba niya ng sasakyan. Sinalubong siya ng wedding coordinator upang alalayan. Magkahalong kaba at tuwa ang kanyang naramdaman. Dahil sa wakas, abot kamay niya na ang yaman na matagal niya na ang inaasam. Sa wakas, hindi ko na kailangang kumitil ang buhay para lang makuha ang yaman ni Enzo. Ngayon magiging asawa niya na ako. Alam ko na makukuha ko ng buong yaman niya.
Dahil mahal na mahal niya ako, pwede na ako magbuhay reyna. At literal na humiga sa pera. Kilig nitong sabi. Tumunog na ang wedding song. Hudyat na pububuksan ang pinto ng simbahan upang siya ay pumasok. Pumikit si Natalia upang damhin ang sandaling yon. Naramdaman ni Natalia ang mahinang hangin gawa ng pagbukas ng pinto. Ngumiti ito at marahang minulat ang mga mata. Nang oras ding yon, nasa terminal ng bus si Kira, kasama si Marites. Bitbit ang maleta at lahat ng kanyang mga madadala pauwi sa probinsya. Kira, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Wala na bang atrasan to? Wika ni Marites na may halong lungkot. Oo, Marites. Wala nang atrasan to. Masakit para sa akin na umatras sa kasal. Pangarap ko yan. Lalo na't sa taong mahal ko, ako ay kakasal dapat. Ang kaso, hindi niya naman ako mahal at masasaktan ko lang siya. Hinawakan ni Marites ang kamay ng kaibigan. Talagang mas iniisip mo pang nararamdaman niya kaysa sa mararamdaman mo, ano? Tumango si Kira. Alam mo namang simula umpisa, kapakanan na ni Enzo iniisip ko. Kaya ako tinanggap ang alok ni Sir Augusto at Sir Ricardo. Handa naman akong magsakripisyo at ipagsiksikan ang sarili ko, maprotektahan lang sana si Enzo. Kaso, mas hindi ko pala kaya makita siyang nasasaktan at hindi makasama ang mahal niya. At si Ma'am Natalia yon. Niyapos ni Marites si Kira. Sumigaw din ang konduktor na pwede nang sumakay sa bus. Sa pagmulat ni Natalia ng kanyang mga mata, 2 pulis ang bumungad sa kanya. Miss Natalia Vergara, ito po ang iyong warrant of arrest para sa multiple counts of attempted murder at serious physical injuries. Sabay abot ng papel. Binuklat ito ni Natalia at binasa. No, hindi to totoo. Hindi ko to ginawa. Kasinungalingan ang lahat ng to. Sigaw ni Natalia habang nagpupumiglas. Hindi pinansin ng polis ang pagpupumiglas ni Natalia at pinusasan pa rin ito. Binigyan ka namin ng Miranda rights at binasahan siya ng kanyang karapatan. Lumabas si Enzo sa simbahan kasama ang kanyang tatay at ninong. Nakita siya ni Natalia at muling sumigaw. Enzo, hon? Ano nangyayari? Bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi mo ba nakikita? Inaaresto nila ako. Sino may kagagawan nito? At huwag niyo nga ako hawakan. Ako, tugon ni Enzo. Dahil pinagtangkaan mong patayin ang tatay ko. Nanlaki ang mga mata ni Natalia. Ano? Anong ginawa ko para gawin mo sa akin to? Minahal kita, Enzo. At anong kalokohan yung sinasabi mo? Bakit ko naman pagkakatangka ang patay ng future father-in-law ko? Patuloy pa rin ni Natalia sa kanyang pagbabalat kayo. Natalia, tama na. Alam ko na ang lahat. Una pa lang. Hindi mo lang pinagtangkaan si tatay noong retirement party niya. Maraming beses na at hinadlangan ko lang lahat ng yan. Nanlamig si Natalia at panay pa rin ang sigaw nitong huwag siyang hawakan. Bumaling ang tingin ni Enzo sa mga pulis at sinenyasan niya ito ng tango. Nagpumiglas pa rin si Natalia. Habang hawak ng mga pulis, umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa loob ng sasakyan. Salamat, anak. Hindi ko akalain na ikaw palang nagligtas sa akin. Akala ko. Tay, oo, mahal ko si Natalia. Noon. Pero mas mahal kita. Akala ko mapapagod rin si Natalia sa ginagawa niya. At pagkasal na kami, ay hihinto na siya sa ginagawa niya. Pero mali ako. Lalo na nung maging malinaw na sa akin kung sino talaga ang mahal ko. Ani ng binata. Isang sasakyan naman ang huminto sa tapat na mag-ama. Mamaya na kayo magdramahan dyan, may hahabulin pa tayong bus. Sigaw ni Ricardo. Sa terminal ng bus papuntang Port pa Marinduque ay nasa tabi ng bintana si Kira. Nakatanaw sa labas. Malayo ang tingin na tila lumilipad ang isipan.
Kamusta na kaya yung kasal? Sigurado akong sobrang saya ngayon ni Enzo dahil hindi ako yung mapapakasalan niya. Dalangin ko lang na sana, huwag sanang may masamang mangyari kay Sir Augusto at Enzo. Sana, huwag nang maging sakim si Ma'am Natalia. Sabay buntong hininga. Lumilipad man ang isip ay biglang nagtaka si Kira. Kanina pa siyang nakasakay ng bus, ngunit hindi pa rin umaandar. May narinig na rin siyang reklamo mula sa ibang pasahero. Tumayo si Kira upang makiisyoso. Sandali lang po, yung driver po kasi natin ay sinamaan bigla ng tiyan. Sandali lang po. Pakiusap ng konduktor. Ninong, wala na po bang ibibilis ng sasakyan? Tarantang sabi ni Enzo. Enzo, sandali lang, pati naman ako'y natataranta na. Ani ni Ricardo na siyang nasa Manobela. Patungo ang tatlo sa bus terminal. Nang magpaalam si Kira na aatras na sa kasal, ay inutusan ni Augusto upang sundan ng dalaga kung saan man ito pumunta. May maliit na pag-asa kasi itong natitira na baka biglang magbago ang ihip ng hangin. At si Kira na pala ang mahal ng kanyang anak. Sabi naman ng tao ko nasa terminal ng bus para ang bus na sinakyan ni Kira. Nagkaroon daw ng LBM yung driver kaya may oras pa tayo. Ani ni Augusto. Napasandal si Enzo. Humawak sa kanyang sentido. Pag hindi tayo umabot sa terminal, pupuntahan ko siya sa probinsya. Ngumiti naman si Augusto. Oo anak, gawin mong tinitibok ng puso mo. Dahil ngayong alam kong nasa tama ka naglandas. Patawarin mo ako dahil all this time, ako palang iniligtas mo. Matagal na. Alam naman ni Enzo ang balak ni Natalia, ang kunin ng kanilang yaman. Mahal naman niya si Natalia. Ngunit mas mahal niya ang ama. Hindi niya kayang mawala silang dalawa. Kaya gamit ang kanyang koneksyon at pera, lahat ng taong ginagamit ni Natalia upang utusang kitilin ang buhay ng ama ay kanyang sinusupal pala ng pera. Laking pasasalamat niya dahil nadadaan naman sa pera ang mga ito. Kung kaya, ligtas ang kanyang ama magpahanggang ngayon. Subalit hindi akalaing mismo ang si Natalia na ang gagawa ng paraan upang mawala sa kanyang landas si Augusto. Hindi niya ito ay nakala. Kaya nang napanood niya ang CCTV footage na binigay ng kanyang ninong Ricardo, ay laking gulat niya sa kayang gawin ni Natalia. Tuluyan ang nawala ang pagmamahal niya sa kasintahan. Napagtanto na yun pala ang ibig sabihin ni Kira. Kaya ito pumayag na magpakasal sa kanya. Siya ang pinoprotektahan ng lahat. Dahil alam nilang mahal na mahal niya si Natalia. Kaya isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Enzo. Isinuplong niya sa pulis si Natalia. Sa tulong ng kanyang ninong Ricardo ay naging matibay lalo ang mga ebidensya. At ngayon, hinahabol na nila ang tunay niyang mahal at yon ay si Kira. Ayun, tanaw ko na yon. Enzo, sandali na lang. Sigaw ni Ricardo. Huminto sandali ang sasakyan gawa ng pagpala ng traffic light. Kasabay nito ay bumaba si Enzo at tumakbo papuntang terminal. Nako, Gusting, hintayin na lang natin na magawang traffic light. Hindi na natin kayang tumakbo tulad ni Enzo. Natatawang sabi ni Ricardo. Oo, Ricardo. Kayang-kaya na yan ni Enzo. Nakangiti naman itong sabi. At bago pa man umayos ang tiyan ng driver, umabot si Enzo sa terminal ng bus at nakita si Kira. Anong ginagawa mo rito? Gulat ang tanong ni Kira. Pilit na sumakay si Enzo sa bus at hinanap si Kira. Nandito ako para pakasalan ng babaeng mahal ko. Wika nito, sabay labas ang singsing na kanilang wedding ring. Pero, mahal din kita, Kira. At ngayong malaya na ako kay Natalia, pwede na kitang mahalin ng buo at walang pag-aalanlangan. Kaya naman, Kira, ba't tumbakal? Will you marry me? Tanong ng binata, sabay luhod sa gitna ng pasilyo ng bus. Oo naman. Pakakasalan kita kahit saan pa. Umiiyak na sabi ni Kira. Okay, kung gano'n, saan niyo ba gustong ikasal dito sa loob ng bus o sa mahirap nitong terminal?
Mamili na kayo at ikakasal ko na kayo ora mismo. Hingal na sabi naman ni Ricardo, kasama ni Augusto na tumakbo upang maabutan ng dalawa sa bus. Ang tagpong yon ang pinakamasayang araw ni Enzo at Kira sa kanilang buhay. Dahil ng oras na iyon, sa tulong ng kanyang ninong Ricardo, ay ikinasal sila sa mismong terminal. Walang magarbong entourage, gown at gayak. Maraming naantig ng oras na yon dahil wala na silang sinayang na oras para selyuhan ang kanilang pagmamahalan. Samantala, dumaan ang mga buwan. Napatunayan sa korte ang ginawa ni Natalia. Pinatawan siya ng 12 taon na pagkakakulong. Hindi na muling binalak ni Enzo na magpakita sa dating kasintahan kahit nakikiusap ang pamilya nito sa binata. Dahil oras na para sa sariling kaligayahan naman niya ang dapat niyang pagtuunan. Sa loob ng simbahan kung saan dapat ikakasal sina Enzo at Kira ay dumalo sila ng misa. Matapos ang misa ay naupo muna sila sandali. Sumandal si Kira sa balikat na Enzo. Alam mo, kahit hindi tayo dito kanasal, magiging memorable na lugar pa rin to para sa atin. Ani ni Kira. Bakit naman? Dahil dito sa lugar na to, ako natauhan na ikaw talaga ang mahal ko at hindi si Natalia. Umiling si Kira at bumaling kay Enzo. Hindi dahil dito ko gustong binyagan ng magiging little Enzo or little Kira natin. Sabay abot ng pregnancy test na may 2 guhit. Walang mapaglagyan ng tuwa ang lahat, lalo na sina Augusto at Ricardo. Habang pinagmamasa ng dalawa mula sa likod, ay nakikita nila ang isang bagong henerasyon na punong-puno ng pagmamahal at kabutihan. Masaya ako, Gusting, at nasaksihan pa natin tong lahat. Ani ni Ricardo. Ako rin, Ricardo. Salamat sa Diyos. Dahil matapos ang unos, ay isang munting bahaghari ang lumitaw para sa panibagong bukas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!